Kabanata 281 hanggang 290. Sa pantay na lupa kasama si Xian Tian. Napaikot ang bibig ni Yuan Chenzi sa galit ni Yang Yiu, ngunit hindi talaga siya naglakas loob na saktan siya. Una, mas malakas ang sitwasyon kaysa sa tao, at pangalawa, ang batang ito ay nagsabi na maaari siyang gumawa ng mga tabletop sa hinaharap, kaya hindi niya ito maaaring pilitin. Sa sinaunang mundo ng martial arts, talagang kakaunti ang mga mapagkukunan, ngunit ang mga tabletop ay mas mahirap. Matatagpuan ang espiritual na gamot, ngunit ang susi ay walang makakagawa ng mga tabletop, kaya laging may mahusay na tauhan si Wudang sa mga sinaunang sekta, dahil ang Wudang ay may mga pildores at mga formula ng tableta at may mga alchemist. At ngayon, si Yang Yiu, isang bata na biglang lumitaw sa secular na mundo, ay hindi lamang nakakagawa ng mga tabletop, ngunit nakakagawa din ng mga tabletop na mas mahusay ang kalidad kaysa sa Wudang. Ang ganitong mga tao ay magiging panauhin ng karangalan ng mga pangunahing puwersa sa hinaharap. Ngayon ay pinagsisihan ni Yuan Chenzi ang pagkakasala ng kaunti kay Yang Yiu. Ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan ang Daoist Changeling ng Kunlun, naisip niya kung maaari bang ilipat ng Daoist Changeling ang isa sa kanya, ngunit hindi niya alam na ang Daoist Changeling ay talagang inikat ang kanyang ulo upang tumingin sa langit, na halatang ayaw itong ibenta. Sa sandaling ito, tumawa ang matandang demonyong si Ding at nagsabi, Master Yuan Chen, maaari kitang bigyan ng isang Yuan Nourishing Pill para sa 4 na likas na Spirit Stones. Bakit hindi ka pumunta at kunin ito? Ayoko nito. Si Yuan Chenzi ay halos magalit hanggang mamatay. Pagkatapos ay tinitigan niya si Yang Yiu at malungkot na sinabi, Mr. Yang, hindi mo ba sinabi na matutulungan mo akong pinuhin ito? Sabihin mo lang kung anong mga kondisyon ang kailangan mo. Okay lang para sa Ching Cheng na hilingin sa iyo na pinuhin ang lahat ng mga tabletop, tama ba? Natuwa si Yang Yiu nang marinig niya ito. Ito ay posible. Bagamat labis siyang hindi nasisiyahan kay Yuan Chenzi, hindi niya pabayaan ang pagkakataong kumita ng kayamanan. Tumingin kay Yuan Chenzi, sinabi niya, syempre kaya mo. Hanggat maaari kang magbigay ng mga espiritual na halamang gamot, ang pagpino ay walang problema. Ang isang furnace ng K-Yuan pills ay magkakaroon ng 6 na pill. Tungkol naman sa bayad ko sa pagsusumikap. Bigyan mo lang ako ng 5 likas na kristal sa mas mababang presyo. Nagtanong si Yuan Chenzi, anong uri ng mga espiritual na halamang gamot ang kailangan mo at magkano ang kailangan mo? 36 na uri ng mga halamang espiritual, ngunit sa dobleng dami. Nakangiting sinabi ito ni Yang Yiu at kinuha ang listahan na isinulat niya para kay Wunan noon. Talagang mayroong higit sa 40 uri ng mga espiritual na halamang gamot dito, ngunit sinabi niya kay Yuan Chenzi, sundan lamang ang listahan at maghanap ng 36 na uri ng mga espiritual na halamang gamot, sa dobleng dami. Sumagot si Yuan Chenzi, kailangan mo ba ng dobleng dami para sa pagpino sa lahat ng paraan? Ngumisi si Yang Yiu at sinabing, pumunta ka at magtanong sa paligid. Mayroon bang sinumang alchemist na matagumpay na nagpino ng isang hurno ng mga tabletop nang hindi tinatanggal ang mga ito? Kung may magtagumpay, bibigyan kita ng dobleng dami. Oo, mapapatunayan ko ito. Ang ating mga kapatid sa Wudang Alchemy ay kailangang mag-scrap ng hindi bababa sa 3 furnace bago sila magtagumpay sa pagpino ng isang furnace ng Xiaopei Yuan pills. Bihira para sa ating Panginoon na magtagumpay sa pagpino ng dobleng dami. Agad na binigyan ni Bai Shan ng papuri si Yang Yiu. Si Chang Ling, na nakatayo sa tabi, ay tumanggaw din at sumang-ayon, totoo na ang pagpino ng mga dobleng tabletop ay may napakataas na antas ng tagumpay. Narinig ko na ito dati. Yuan Chenzi. Naniwala ito. Sa katunayan, narinig na niya ito noon pa, ngunit isa lamang itong simbolikong rebuttal. Kung ayaw mong mag-practice, kalimutan mo na. Dalhin mo sa akin ang listahan. Sa tingin mo ba napakadali ng pagpino ng mga tabletops? Magpapahinga ako ng kalahating buwan pagkatapos mapino ang bawat tableta, okay? Mahinahong sabi ni Yang Yian, na para bang ako ay dahado. Hindi, aayusin ko ito. Sa oras na ito, nabasa na ni Yuan Chenzi ang mga espiritual na gamot na nakatala sa listahan. Bagamat medyo labis ang paghahanap ng doble, kailangan niyang bayaran si Yang Yian ng 5 likas na kristal bilang gantimpala. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, nakakuha pa rin siya ng bargain. Higit sa lahat, makakakuha siya ng 6 na P-Yuan pill sa isang pagkakataon, na isang magandang bagay para kay Ching Cheng. Napakahirap para sa bawat sinaunang mandirigma sa likas na antas na tumaas ng kaunti. Kung mayroong isang P-Yuan pill, kahit na ito ay kaunti lamang, ito ay magiging isang mahusay na pagpapabuti para sa likas na malakas na tao. Bukod, ibang mga sekta ay tiyak na mapapabuti kung sila ay may mga tabletops. Hindi nila may iwan si Ching Cheng, tama ba? Tuwang-tuwa si Yang Yian. Kailangan lang niya ng 24 na uri ng espiritual na halamang gamot para pinuhin ang P-Yuan Dan. Makakahanap siya ng ilang ordinaryong panggagamot na materyales upang matulungan.
Bukod dito, ang mga table tasks ay 100% matagumpay. 12 tableta ang maaaring gawin sa isang pagkakataon. Kailangan lang niyang bigyan ng 6 si Ching Cheng. Malaki ang kinita niya. Higit pa rito, makakakuha siya ng 5 Scientian crystals, na mga mababang grade na espiritual na bato. Masyadong cost-effective ang deal na ito. Nakatingin kay Yuan Chenzi, naiinip na sinabi ni Yang Yian, gusto mong magreserba ng Scientian crystal para sa tableta. Bakit? Blankong tanong ni Yuan Chenzi. Kalokohan, deposito. Kailangan kong tanggihan ng maraming aktibidad sa lipunan kung sumasang-ayon akong pinuhin ang tableta para sa iyo. Sa tingin mo ba marami akong oras? Isang Scientian crystal na lang ang iabot. Hindi ko kayang magsinungaling sa iyo. Maaari mong ibigay o hindi. Nagsimulang magsalita ng walang kaparirikan si Yang Yian. Anyway, ito ay half truth at half fake. Habang umaarte siya na parang wala siyang pakialam at walang pakialam, mas parang totoo si Yuan Chenzi. Okay, babayaran ko ang deposito, at bibigyan kita ng deposito ng isang likas na kristal. Sa dinami-dami ng taong nanunood dito, hindi ako natatakot na mandaya ka at ayaw mong aminin. Iniabot ni Yuan Chenzi ang isang likas na kristal kay Yang Yiyo. Nang matapos siyang magsalita, nanlaki ang mga mata ni Yang Yiyo. Bago siya makapagsalita, si Zia Lu, na matagal nang hindi nagsasalita, ay nagsabi, ako, si Shen Longtan, ay magagarantiyahan kay Yang Yiyo. Hindi tatanggihan ni Yang Yiyo ang iyong deposito. Pagdating ng oras, dumiretso sa Shen Longtan para makipag-ayos sa transaksyon. At si Wudang din ang magagarantiya nito. Sumunod naman si Bai Shan at pumayag. Sa wakas ay napanatag si Yuan Chenzi sa garantiya ng dalawang pangunahing puwersa, at pagkatapos ay nagtanong, paano kita mahahanap pagkatapos makolekta ang elixir? Maaari kang direktang makipag-ugnayan sa mga tao ng Shen Longtan, sabi ni Yang Yiyo. Anyway, miyembro din siya ng Shen Longtan sa pangalan, at malakas ang katalinuhan ni Shen Longtan, kaya maaabisuhan niya siya kung nasaan man siya. Iyan ay perpekto. Sagot ni Yuan Chenzi. Isang deal ang ginawa. Pagkatapos, si Ding Yang at ang Earth Core ancestor na nasa ibang bansa ay nagbigay din ng isang likas na kristal at hiniling kay Yang Yiyo na gumawa ng mga elixir para sa kanila. Ang parehong ay totoo para sa changeling ng Kunlun. Si Shen Longtan lamang ang hindi nagpahayag ng kanyang opinyon, dahil mayroon ng P1 pill si Shen Longtan, ngunit may 12 sa kanila. Para naman kay Bai Shan ng Wudang, gusto rin niyang i-refine ni Yang Yiyo ang isang furnace, ngunit mayroon na siyang 3 tableta na ibinigay ni Yang Yiyo, kaya hindi niya ito mahihiling, kaya naisipan niyang maghintay ng pagkakataon para hilingin sa master na pinuhin ito sa hinaharap. Bukod dito, natagpuan din ng mga dakilang pamilya sa secular na mundo si Yang Yiyo upang magreserba ng pagan ng P1 pills. Ang mga may likas na kristal ay nagbayad ng kristal na deposito, at ang mga walang mga kristal ay kumuha ng mga espiritual na gamot na hindi bababa sa 300 taong gulang bilang isang deposito at hiniling kay Yang Yiyo na pinuhin ang mga table tasks. Bawat isa sa kanila ay nagsabi na makikipag-ugnayan sila kay Shen Longtan kapag mayroon silang sapat na espiritual na gamot. Bago talaga magsimula ang Ancient Martial Arts Conference, umani na si Yang Yiyo ng masaganang ani at kinuha ang negosyo ng siyam na furnaces ng P1 pills. Iniisip ni Yang Yiyo ang tungkol sa paglinang ng mga kasanayan sa alchemy ni Fang the Wistmaster sa lalong madaling panahon. Ang ganitong uri ng negosyo ay talagang marahas at mura, kaya sayang hindi ito sinamantala. Pagkatapos ng Elixir Storm, nakita din ni Yang Yiyo ang napakalaking oportunidad sa negosyo na nakatago sa sinaunang martial arts world at ang kakulangan ng inheritance resources. Ang maliit na P1 pill ay sapat na para yumuko ang isang grupo ng mga likas na strongmen, na nagpakita kung gaano kalaki ang agwat sa mga mapagkukunan ng mana sa sinaunang martial arts world. Gayunpaman, ito ay isang magandang bagay para sa kanya. Maari niyang gamitin ang maraming pamana sa kanyang isipan upang makipagpalitan ng mas maraming mapagkukunan ng paglilinang, upang makamit ang layunin na mapabilis ang kanyang sariling paglilinang at patatagin ang lakas ng Yunmen. Pagkatapos nito, tinalakay ito ni Chang Ling at Zia Lu ni Kunlun, at pagkatapos ay opisyal na pumasok sa sandali ng pagbubukas ng Ancient Martial Arts Conference. Kung tutuusin, para sabihin, iisa lang ang salita martial arts. Pipiliin ang mga kabataang henerasyon ng bawat pamilya na sasabak sa martial arts competition. Ang mananalo ay makakatanggap ng mga armas at martial arts techniques na pinondohan ng sinaunang sekta at Shen Longtan. Sa kabilang banda, ang mga may natatanging talento ay may pagkakataong direktang sumali sa sinaunang sekta upang magsanay ng martial arts at maging mga alagad ng sinaunang sekta. Siyempre, lahat ay voluntaryo. Sa mga taong dumating ngayon, may mga mula sa iba't ibang pamilya, at mayroon ding mga sinaunang martial artist na walang pamilya. Sila ay mga loner, at naghahanap ng pagkakataon na makapasok sa sinaunang sekta. Ikaw, maaari ring kumatawan sa isang pamilya o isang individual na lumalaban sa kompetisyon sa martial arts.
Ang mananalo ay magiging isang puwersa at direktang iaanunsyo ang pagtatatag ng isang sekta sa Sinaunang Martial Arts Conference, opisyal na papasok sa Sinaunang Martial Arts World, at kikilalanin ng buong mundo ng Sinaunang Martial Arts. Ang punto ay ang mga puwersang papasok sa nangungunang 10 ay magkakaroon ng pagkakataong sundan ang sinaunang sekta upang tuklasin ang ilang sinaunang mga guho at mapanganib na lugar sa Gyushu. Ang mga lugar na ito ay kilala at pinagkadalubhasaan lamang ng mga sinaunang sektang ito, at mayroong maraming likas na kayamanan at sinaunang mga pamana. Ito ang focus ng Sinaunang Martial Arts Conference. Matapos ipaliwanag ng Daoist Changeling ng Kunlun ang mga patakarang ito, inihayag niya ang pagsisimula ng kompetisyon sa martial arts. Ang mga referees ay ang 6 na likas na masters. Ang ikinagulat ni Yang Yiyo ay inanyayahan din siya ng 6 na likas na master na maging isang manunood, o mas angkop na sabihin na siya ay isang referee, dahil ang kanyang lakas ay ang pinakamagaling sa ilalim ng mga likas na master, at hindi na niya kailangang makipagkompetensya. Ang kompetisyon ngayon ay ang yugto para sa dark power ng mga sinaunang mandirigma. Siyempre, nagkaroon din si Yang Yiyo ng pagkakataon na pumili ng ilang mahuhusay na tao na sumali sa kanyang paaralan, na karapatan niya bilang isang gumagawa ng panuntunan. Ito, lubusan ding sumasalamin sa tuntunin na ang malalakas ay iginagalang ng mga sinaunang mandirigma. Alam niya na kung hindi niya ipinakita ang kapangyarihan ng 3 palad ng tunay na lakas ng palad ngayon, maaaring hindi niya mapantayan ang 6 na likas na master. Nakaupo sa inukit na batong upuan sa dingding na bato, nang tumingin siya sa ibaba, nalaman ni Yang Yiyo na pagkatapos ng isang panahon ng kaguluhan, ang bilang ng mga tao sa bukid ay tila dumami. Sila dapat ang mga sinaunang mandirigma na sunod-sunod na dumating. Meron. Ngayon ay mga 200 sinaunang mandirigma ang lumilitaw sa makipot na kalangitan. Kabanata 282, Sunlight Thunder Sword. Sa mga sinaunang sekta, ang Kunlun ang may pinakamahabang kasaysayan, na nangangahulugang ito ang may pinakamahabang seniority. Kinuha ng lahat si Kunlun bilang pinuno. Siyempre, ito ay suporta lamang, hindi ang mga tao ni Kunlun ang pinakamalakas. Kaya't ang seremonya at mga utos ay pawang ginagabayan ng mahabang diwa ni Kunlun. Matapos ipahayag ang pagsisimula ng sinaunang kumperensya ng martial arts, nagbigay si Wuna ng Shenlongtan ng card number sa bawat kalahok, at nakipagkompetensya sila sa 1-2 pattern. Maaari rin nilang piliin na huwag, nakatumbas ng pagsuko sa kompetisyon. At iba pa. Patuloy silang pumila para gabayan ang isang round ng kompetisyon. Siyempre, may mga paghihigpit dito. Para sa mga sinaunang martial artist na makipagkompetensya, ang 1 hanggang 3 antas ng Dark Energy ay isang round, ang ika-4 hanggang ika-6 na antas ay ang ikalawang round, at ang ika-7 hanggang ika-9 na antas ay ang huling round. Ang limitasyon sa edad ay hindi hihigit sa 30 taong gulang. Sa ganitong paraan, ang karamihan sa mga tao ay aalisin. Ito ay isang round ng kompetisyon upang pumili ng mga disipulo, at pagkatapos ay magkakaroon ka ng kompetisyon upang makipagkompetensya para sa kapangyarihan, at walang limitasyon dito. Sa madaling salita, ang Sinaunang Martial Arts Conference ay isang sinaunang tradisyon, at ang nilalaman ay hindi lamang ito. Si Bai Shan, na nakaupo sa tabi ni Yang Yiyo, ay dahan-daang ipinaliwanag ito kay Yang Yiyo. Sa sandaling ito, nagsimula ang unang round, at ito ay isang kompetisyon sa pagitan ng mga sinaunang mandirigma na may 1 hanggang 3 antas ng Dark Energy. Sa pangkalahatan, dinala ng mga matatanda ng mga pangunahing pamilya ang kanilang mga tagasunod upang makakuha ng karanasan at subukan ang kanilang kapalaran. Kung ang isa sa kanilang mga tagasunod ay pinahahalagahan ng likas na amo, ito ay isang magandang pagkakataon. Sa mga disipulo ng Yunmen na dinala ni Yang Yiyan, si Wang Zongren lamang ang mas angkop. Huli siyang pumasok sa sekta at hindi pa nag-practice ng martial arts. Pagkatapos sumali sa Yunmen, siya ay direktang tinawag na magsasaka. Ngayon siya ay nasa tuktok ng unang antas ng Chi Refining, nakatumbas ng unang antas ng Dark Energy. Nais ni Yang Yiyan na pumili ng pagtutugma ng mga kasanayan para sa kanyang 2 disipulo. Si Du Guohui ay nag-practice ng Xianjianju, at pumasok sa Dao na may mga espada. Si Wang Zongren ay may mga karaniwang kwalifikasyon ngunit good luck at nag-practice ng Wan Xianggang. Siya ay itinuturing na unang antas ng Chi Refining, ngunit ang kanyang pundasyon ay napakatibay, ngunit ang kanyang kapalaran ay hindi pa nabubunyag. Sa round na ito ng kompetisyon, nagsimula si Wang Zongren sa halftime. Bilang karagdagan, nariyan si Li Dai, na may pundasyon ng martial arts at nasa ikalawang antas na ng Chi Refining pagkatapos magsanay ng Taoismo. Naroon din si Du Guohui, na ang panloob na puwersa ay mabilis na nabago at naabot niya ang 3 antas ng Chi Refining. Para kay Lu Zuoxi, siya ay mukhang nasa 5 antas ng Chi Refining stage, ngunit sa katunayan, ang kanyang lakas at kakayahan ay sapat na upang manalo laban sa 9 na antas ng Dark Power. Sa mga tao mula sa Yunmen, tanging si Dao Changfang lang ang matanda at wala na sa saklaw ng kompetisyon, at ang iba ay tila makakasali na.
Gayunpaman, sinabi ni Yang Yiyu kay Lu Zuoxi na huwag lumahok sa unang round ng kompetisyon, at maghintay hanggang sa dumating ang power struggle. Anyway, sa ibabaw, ang cultivation ng Yunmen ay mababa dahil sa cultivation, ngunit ang tunay na lakas ay talagang mas malakas kaysa sa parehong dark power na sinaunang martial artist. Anyway, may tiwala si Yang Yiyu sa lahat ng tao sa Yunmen. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga magsasaka, at lahat ay nagsasanay ng martial arts. Ang orihinal na Star Covering Heaven Sword at Great Sun Thunder Sword ay dalawang swordsmanship na angkop para sa mga lalaki at babae. Sa mga tuntunin ng komprehensibong lakas, naniniwala si Yang Yiyu na ang Yunmen ay magpapakita ng magandang hitsura sa Ancient Martial Arts Conference, at siya ay naghintay at nakakita. Hindi nagtagal, dumating sa entablado ang unang iginuhit. Ang disipulo ng pamilyang Mao, isang maliit na pamilya sa Timog, ay nakipaglaban sa anak ng isang pares ng Dark Power 9th Level Casual Cultivator. Pareho silang nasa unang antas ng Dark Power, at halos magkapareho ang kanilang edad, parehong nasa maagang 20s. Sa edad na ito, ang kakayahang mag-cultivate sa unang antas ng Dark Energy ay itinuturing din na isang magandang talento. Pinag-usapan ng ilang mga katutubo na ang mga panla na lumitaw sa sesyon na ito ng sinaunang kumperensya ng martial arts ay lahat ay mabuti. Nagsimula ng mag-away ang dalawang tao sa field. Walang ginamit na armas ang magkabilang panig. Sila ay nakipaglaban sa pamamagitan ng mga kamao at paa, at lumaban ng sunod-sunod. Tila pantay-pantay sila, ngunit nakikita ni Yang Yiyan na mananalo ang pamilya Mao sa loob ng 3 galaw. Oo nga, sa sandaling pumasok sa kanyang isipan ang pag-iisip, ang binata ng pamilyang Mao ay gumawa ng isang pagkukunwari, na nagpanik sa kalaban. Sinipa niya ang binata ng Casual Cultivation Party palabas ng competition line at nanalo. Napabuntong hininga si Yang Yiyan sa kanyang puso, ang sinaunang martial arts na pamilya ay malalim pa rin at may kalamangan. Ang binata ng Casual Cultivation Party ay maihahambing sa binata ng pamilya Mao sa mga tuntunin ng panloob na lakas. Talo lang siya sa galaw. Pagkatapos ay pumasok siya sa susunod na laro. Si Yang Yiyan ay hindi interesado sa ganitong uri ng martial arts competition. Nakatingin lang siya sa excitement. Sa kanyang mga mata, walang kahangahangang tao. Ginamit ng obserbasyon ni Yang Yiyan ang espiritual na kamalayan upang makita ang talento ng kalahok. Ito ba ay isang bihasang talento sa paglilinang? Kung makakatagpo siya ng isang taong may nag-iisang espiritual na ugat, hindi niya maiisip na tanggapin siya bilang isang disipulo ng Yunmen. Sa kasamaang palad, kakaunti lamang ang mga henyo sa mundong ito, at lahat sila ay mga ordinaryong tao pagkatapos ng 8 laro. Pagdating sa ika-9 na laro, ang boses ni Wunan ay tumunog, ang ika-9 na laro ay Wang Zhongren vs. Ye Chu. Sa sandaling ito, biglang tumangala si Yang Yiyu sa field. Hindi niya maiwasang bigyang pansin ang kompetisyon ng kanyang apprentice. Si Wang Zhongren ay nasa unang antas ng Qi Refining, papasok pa lamang sa pintuan ng cultivation, habang si Ye Chu ay isang inapo ng isang sinaunang martial arts na pamilya. Ang pinuno ng pamilya Ye Zaitian, at isang elder ay pinatay ni Yang Yiyu, ngunit isa pang elder ng pamilya Ye ang malubhang nasugatan ngunit hindi namatay, kaya nananatili pa rin ang pamilyang Ye. Sa mga mata ni Yang Yiyu, si Ye Chu ay nasa ikalawang antas ng Dark Power, at si Wang Zhongren ay nasa unang antas ng Qi Refining, nakatumbas ng unang antas ng Dark Power. Hanggat ang agwat sa pagitan ng dalawang panig ay hindi lalampas sa 3 antas, siya ay susunod sa mga patakaran ng kompetisyon. Sa mata ng mga tagalabas, tiyak na matatalo si Wang Zhongren sa laban na ito, ngunit may tiwala si Yang Yiyu kay Wang Zhongren. Ang mga pakinabang ng mga magsasaka ay mas malakas kaysa sa mga sinaunang mandirigma. Higit pa rito, sinanay ni Wang Zhongren ang Wan Xianggang kasama ang Sun Thunder Swordsmanship. Siya ay sinanay ni Lu Zuoxi, kaya hindi siya dapat matalo. Matapos magsimula ang kompetisyon, hawak ni Ye Chu ang isang kutsilyo sa kanyang kamay, puno ng galit. Nais niyang kainin ang laman at dugo ng mga tao ng Yunmen, at ang hangarin na pumatay ay laganap. Normal na sa kanya ang magpakita ng galit sa kompetisyon. Gusto niyang patayin si Wang Zhongren. Dahil may pagkakataon ng kalaban, hindi magdurusa si Wang Zhongren. Sinabi ni Du Guhui kay Wang Zhongren sa labas ng korte, "Kapatid, kunin mo ang espada, huwag mong ipahiya ang Panginoon." Habang nagsasalita, inihagis ni Du Guhui ang kanyang espada kay Wang Zhongren. Wang! Natahimik si Zhongren, ngunit malakas siya sa loob. Pagkatapos kunin ang espada, tumango siya kay Du Guhui, pagkatapos ay sinulyapan ang kanyang master na si Yang Yiyu na nakaupo sa entablado, at sinabi sa kanyang puso, "Hindi ko ipapahiya ang master." Naisip pa niya na hindi kasing husay ng kanyang senior brother na si Du Guhui ang kanyang aptitude, kaya siya nagsasanay ng gusto mula noon, at naalala niya ang mga salita ng nakatatandang Lu Zuoxi, ang tagapag-alaga ng Yunmen, na ang pagsusumikap ay nagbubunga. Nagpractice siya ng Great Sun Tathagata Sword araw-araw, at nakagawa ng kaunting pag-unlad.
Sabik na sabik siyang lumaban sa labanang ito. Papatayin kita, munting magnanakaw mula sa Yunmen, tumingin si Ye Chu kay Wang Zongren sa mahinang boses sa field, na may pamatay na tono. Mag-ingat na huwag pamitik ang iyong dila, magiging madali para sa akin na patayin ka, hindi payag si Wang Zongren na madaig. Nagpalitan ng salita ang dalawa sa paraang sila lang ang nakakarinig. Nang sumigaw si Hunan para magsimula. Sinaksak na ni Ye Chu si Wang Zongren gamit ang isang espada, na naging dahilan upang medyo nagmamadali si Wang Zongren, at mabilis siyang hamarang gamit ang kanyang higanteng espada. Ding-dang! Sa unang paghaharap, si Wang Zongren ay mabilis na napaatras ng espada ni Ye Chu. Sa mga mata ni Yang Yian, nakita ng paghaharap na ito na si Wang Zongren ay may matibay na pundasyon, at sa usapin ng lakas, ibang-iba siya kay Ye Chu, o medyo mahina lang. Sa ganitong paraan, kung gusto mong manalo, depende kung sino ang mas powerful in terms of moves. Si Wang Zongren ay nasa ilalim ng presyon. Siya ang unang lumaban sa Yunmen, at ito ang unang pagkakataon para sa Yunmen na lumahok sa sinaunang martial arts conference. Ang kanyang master ay nasa parehong plataporma kasama ang 6 na likas na masters. Isang ideya lang ang nasa isip niya, kaya lang niyang manalo sa laban na ito at hindi matatalo, at hindi niya mapahiya si Yunmen at ang kanyang amo. Ang unang paghaharap ay masyadong nagmamadali at kasama ng kanyang kawalan ng karanasan sa pakikipaglaban, siya ay medyo napahiya. Sa sandaling ito, nakita niya ang panunuya sa bibig ni Ye Chu, na agad na ikinagalit ni Wang Zongren. Pagkatapos ay dumating ang pangalawang espada ni Ye Chu, at muling lumaban si Wang Zongren. Ding-ding-dang-dang. Si Wang Zongren ay nasa passive position na may 3 galaw sa kanyang mukha, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkalito. Kapag nagkaroon ng panik sa kompetisyon, ito ay isang kapintasan. Sinamantala ni Ye Chu ang pagkakataon at inikot ang pang-4 na espada para saksakin ang leeg ni Wang Zongren. Sa pagkakataong ito, si Yang Yian ay nakaupo sa mataas na plataporma at nanikip ang kanyang puso. Sa oras na ito, si Yuan Chenzi ng Qingcheng ay natuwa, Mr. Yang, mukhang matatalo ang Yunmen mong disipulo, haha. Tinitigan ng masama ni Yang Yiu si Yuan Chenzi nang walang sinasabi. Tumitig siya sa bukid, at pinutol ang isang piraso ng bato mula sa upuang bato ng may puwersa sa kanyang kamay, handang iligtas si Wang Zongren kung siya ay nasa panganib. Wala siyang pakialam sa mga patakaran, hanggat hindi nasaktan si Wang Zongren. Nakikita iyon. Ang espada ni Ye Chu ay tumusok sa leeg ni Wang Zongren, na hindi nakaiwas, gagawa na sana si Yang Yiu, ngunit sa sandaling ibinalik niya ang kanyang lakas, huminto siya muli. Biglang nagningning ang kanyang mga mata, at naisip niya sa kanyang sarili, hindi tanga ang mabahong batang ito. Sa sandaling ito, inikot ni Wang Zongren ang kanyang katawan, na parabang matagal na niyang planong gawin iyon, at nontog ang kanyang balikat sa espada ni Ye Chu. Pagkatapos ay narinig ng lahat si Wang Zongren na umuungal, ang malaking araw ay parang espadang kulog, ang araw ay sumisikat sa kalangitan, pinutol. Kabanata 283 mga likas na kasanayan sa pakikipaglaban. Nakita ng lahat ang espada ni Ye Chu na tumusok sa balikat ni Wang Zongren, at agad na umagos ang dugo palabas. Ngunit sa parehong oras, si Wang Zongren ay umungal sa isang malalim na boses, at ang araw ay parang espadang kulog, tumataas sa langit. Pagkatapos ay nakita ng lahat ang espada sa kamay ni Wang Zongren, na agad na naging libu-libong mga espada, at ang mga anino ng espada ay umindayog sa kalangitan. Sa di kalayuan, mukha talaga itong sikat ng araw. Ang liwanag ng espada ay kumislap sa parang, at sa ilalim ng sikat ng araw, mahirap makita ang paghaharap ng dalawa. Tanging tunog ng ding-dang lang ang narinig, parang pinutol ng isa sa kanila ang espada ng isa. Tapos may sumigaw. Ang liwanag ng espada ay nawala, at lahat ay nanlaki ang kanilang mga mata. Nakita si Wang Zongren na may hawak na mahabang espada sa field, na may dagwang butas sa kanang balikat, umaagos ang dugo, ngunit may ngiti sa kanyang mukha. At paano naman si Ye Chu? Isang brasong may hawak na espada ang nahulog sa lupa, ngunit hindi yun ang brasong pinutol ni Wang Zongren. Kahit nasa sandaling ito, si Ye Chu ay natatakpan ng mga sugat ng espada, na parabang siya ay sinaksak ng daan-daang espada, at bumagsak sa lupa na sumisigaw. Napagdesisyonan na ang nanalo. Nanalo si Wang Zongren sa larong ito. Sa huling sandali, ginawa niyang tagumpay ang pagkatalo. Sa mata ng lahat, tinalo ng first level dark power ang second level dark power. Sa oras na ito, si Kunlun Changelang, na nakaupo sa entablado, ay biglang tumayo at sinabi sa isang nawawalang boses, mga likas na kasanayan sa pakikipaglaban. Malakas talaga, nagulat si Yuan Chenzi at hindi makapaniwala. Tinatawanan lang niya si Yang Yiu, at sa isang kisap mata, nasampal siya sa mukha. Ngunit kung ikukumpara sa masampal sa mukha, si Yuan Chenzi ay mas nag-aalala tungkol sa espada na ginamit ni Wang Zongren, na sa kanyang mga mata ay isang likas na kasanayan sa pakikipaglaban. Mister, ang mga alagad ni Yang ay hindi simple, sa sandaling ito, hindi namamalayan ni Ding Yang ang pagtawag kay Yang Yiu na,
maliit na kaibigan, at ginamit ang salitang, Mr. na may masalimuot na tingin sa kanyang mga mata. Si Bai Shan ay nakaupo sa tabi ni Yang Yiyo na namumula ang mukha. Hindi niya inaasahan na ang isang maliit na first-level dark power na disipulo ng Master ay gumagamit ng likas na kakayahan sa pakikipaglaban. Gaano kahiwaga ang young Master na ito? Bagamat hindi nagsalita si Zialo at ang Earth Core Patriarch, tumingin din sila kay Yang Yiyo. Sa sandaling ito, maraming mga katutubo ang tumitig kay Yang Yiyo na may iba't ibang mga mata. Alam ng bawat isa sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng likas na kasanayan sa pakikipaglaban. Ang mga likas na kasanayan sa pakikipaglaban ay ang mga galaw ng pagsasanay na maaaring gamitin ng mga likas na malakas. Ang mga ito ay makapangyarihang galaw sa pagsasanay sa martial arts. Ang dahilan kung bakit kahanga-hanga ang mga katutubo na ito ay mayroon silang sariling likas na kakayahan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, ang mga likas na kasanayan sa pakikipaglaban ay naipasa hanggang sa araw na ito, at ang mga likas na kasanayan sa pakikipaglaban na ginagawa ng karamihan sa kanilang mga sekta ay hindi kumpleto. Ngunit gayunpaman, ang pagkakaroon ng likas na kasanayan sa pakikipaglaban ay katumbas ng isang mahusay na pagpapabuti sa halaga ng martial arts. Ang mga likas na kasanayan sa pakikipaglaban ay mga kayamanan sa bawat sekta. Minsan sa isang sinaunang relic sa sinaunang martial arts world, isang dami ng likas na kasanayan sa pakikipaglaban ang natuklasan, na nag-trigger pa ng isang malagim na labanan at umagos ang dugo tulad ng isang ilog. Ngunit sa huli, ito ay kinuha ng mga tao ng Shaolin, at sa labanang iyon, si Shaolin ay nagbayad din ng isang masakit na halaga, na natalo ang dalawang likas na malakas na tao kapalit ng dami ng likas na kasanayan sa pakikipaglaban. Kaya sa sinaunang martial arts world ngayon, si Shaolin ay tahasang tinatawag na nangungunang tatlong sekta ng mga sinaunang sekta dahil sa hanay ng mga likas na kasanayan sa pakikipaglaban. Ilang mga likas na master ang tumingin kay Yang Yiyo na may maalalahang tingin. Maaari ko bang itanong kung ang disipulo ni Mr. Yang ay gumamit lamang ng likas na kasanayan sa pakikipaglaban? Hindi naiwasang magtanong ng Daoist na si Chang Ling. Pinagmasdan din ni Yang Yiyo ang mga ekspresyon ng ilang tao, at naisip ang Great Sunlight Thunder Sword skill ni Wang Zongren, ngunit hindi ba ito ay isang set lamang ng mga kasanayan sa espada? Bakit mukhang hindi ka panipaniwala ang mga taong ito? Ngayong narinig niya si Chang Ling na nagsasalita tungkol sa likas na kasanayan sa pakikipaglaban, bagaman hindi ito naiintindihan ni Yang Yiyo, malabo rin niyang nahulaan na ang Great Sunlight Thunder Sword skill ay maaaring isang napaka-advanced na kasanayan sa pakikipaglaban para sa mga likas na sinaunang martial artist na ito. Hindi niya maipaliwanag na ito ay isang martial art na ginagamit ng mga magsasaka. Sa katunayan, kumpara sa magic, ito ay isang maliit na kasanayan. Natagpuan na lamang mula sa mana sa kanyang isipan na hayaan ang mga disipulo ng Yunmen na protektahan ang kanilang sarili. Hindi niya naisip kung ano ang likas na kasanayan sa pakikipaglaban nito. Ito ang kasanayan sa pakikipaglaban na nakolekta mula sa mga kamay ng mga taong pumasok sa tao sa pamamagitan ng martial arts sa mundo ng paglilinang sa mana ng master. Ang lahat ng mga ito ay ilang mga pangunahing hakbang sa pagtatanggol sa sarili. Sa mga mata ng mga taong ito, mukhang kapansin-pansin. Nang marinig ang tanong mula sa Daoist na si Chang Ling, tumanggo si Yang Yiyo nang walang karagdagang paliwanag. Kung sasabihin mo ito ay, kung gayon ito ay. Anyway, naipakita na. Mas mabuting takutin ka. Nang makitang tumanggo si Yang Yiyo bilang pagkilala, ang ilang mga likas na master ay nagulat lahat. Sa sandaling ito, inilagay nila muli si Yang Yiyo sa kanilang mga puso. Ang isang puwersa na may likas na kakayahan sa pakikipaglaban ay sasakupan ang isang lugar sa sinaunang martial arts world. Nabalot ng panandali ang katahimikan ang field dahil sa kamanghamanghang espada ni Wang Zongren. Junior brother, good job. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, si Dugo Wei ang nanguna at tuwang-tuwa na sumigaw. Lumabas si Wang Zongren sa field at ibinalik ang mahabang espada kay Dugo Wei. Tumingin siya kay Yang Yiyo sa mataas na plataporma at natawa sa papuri ni Dugo Wei. Alam niya ang kanyang kawalan, kaya ang espada sa kanyang balikat ay sinadya, upang manalo sa isang hampas. Mabuti na lang at nanalo siya at hindi napahiya ang kanyang amo. Zongren, continue, sa oras na ito, dumating ang boses ni Yang Yiyo. Nakita ni Wang Zongren na pinitik ng kanyang amo na si Yang Yiyo ang kanyang daliri at may lumipad na tableta. Kinuha niya iyon at nakita niyang Peiyuan Pil iyon. Sa Peiyuan Pil na ito, ang sugat ng espada sa kanyang balikat ay isang maliit na problema. Umalis si Yunmen sa istasyon, at ginawang tagumpay ng espada ni Wang Zongren ang pagkatalo, na ikinamanghan ng mga manunood. Pagkatapos ay nagpatuloy ang kompetisyon. Ang susunod na laban ay talagang si Li Dai, na nakikipaglaban sa isang ikatlong antas ng Dark Power na sinaunang mandirigma mula sa pamilya Merong. Si Li Dai ay nasa ikalawang antas ng Chi Refining Stage. Ito ay isa pang labanan sa pagitan ng mahina at malakas sa mata ng mga tagalabas. Ito ay katumbas ni Li Dai sa ikalawang antas ng Dark Power na nakaharap sa sinaunang mandirigma ng pamilya Merong sa ang ikatlong antas ng Dark Power.
Sa normal na kalagayan, sa ganitong uri ng kompetisyon, tiyak na mananalo ang sinaunang mandirigma ng pamilya Merong sa ikatlong antas ng Dark Power. Ngunit sa oras na ito, walang nag-iisip. Sa halimbawa ni Wang Zongren, walang nang ahas na sabihin na ang ikatlong antas ng Dark Power ay maaaring manalo. Ang martial arts moves na ginagawa ng mga disipulo ng Yunmen ay sobrang nakakamangha. Kahit na ang mababang antas ng mga sinaunang mandirigma ay nakikita na ang martial arts moves ng mga disipulo ng Yunmen ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong mandirigma. Sa inaasahan ng lahat, nagsimula ang kompetisyon. Si Li Dai ay nagsasanay ng martial arts mula pa noong siya ay bata, at siya ay nagpakita bilang isang retiradong gwardya. Pagkatapos makilala si Yang Yio, nagpractice siya ng 5 Elements Pull-Up Technique. Nang maglaon, pagkatapos na maitatag ang Yunmen, tuwiran niyang isinagawa ang pamamaraan ng paglilinang. Ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban at pundasyon ay masasabing pinakamatibay sa mga alagad ng Yunmen. Ang pakikipagkompetensya sa mga alagad ng pamilya Merong, ni isa sa kanila ay hindi gumamit ng sandata, at sila ay lumaban gamit ang mga kamao at paa. Sa simula ng laro, ang pag-atake ni Li Dai ay mas kapansin-pansin kaysa kay Wang Zongren. Dahil si Li Dai ay nagpractice ng 5 Elements Pull-Up Technique ng mas maaga, at pagkatapos mag-aral ng mabuti at mag-practice, nagkaroon siya ng tunay na enerhiya sa kanyang katawan pagkatapos pumasok sa cultivation ng katotohanan, at mas malaya niyang may seguo ang 5 Elements Pull-Up Technique. Ginamit ni Li Dai ang pisikal na galaw ng 5 uri ng mga hayop, tulad ng tigre, oso, unggoy, agila, lobo, at iba pa. Na napakahusay, at si Yang Yian, na labis na ipinagmamalaki nito, ay nahihiya. Ang 5 Elements Pull-Up Technique na pinapraktisan niya ay hindi kasing dalisay ng kay Li Dai. Ang alagad ng pamilya Merong sa bukid ay tinukso ni Li Dai na parang unggoy. Malinaw na mas mataas siya ng isang antas kaysa kay Li Dai sa panloob na lakas, ngunit noong nag-away sila, hindi man lang niya mahawakan ng sulok ng damit ni Li Dai. Sa halip, si Li Dai, na sa kanyang mga mata ang pangalawang antas ng madilim na lakas, ay tinamaan siya ng malakas sa ilang mga galaw. Kung hindi dahil sa kanyang malakas na panloob na lakas, maaaring nagsuka siya ng dugo sa sandaling ito. Bang! Sa isang tiyak na sandali, ang isa sa kanila ay nahuli ni Li Dai. Isang grupo ng mga ulo ang bumagsak sa kanyang ulo. Sa pagkakataong ito, ang nagbabanta sa buhay na alagad ng pamilya Merong ay natakot at nagmamadaling sumigaw, "Susuko na ako." Ayon, ngumiti si Li Dai at tumigil. Natapos niya ang labanang ito ng napakadali. Ang isa pang disipulo ng Yunmen ay gumamit ng mga galaw ng isang hayop upang labanan ang isang sinaunang mandirigma na isang antas na mas mataas kaysa sa kanya. Nagdulot ito ng mainit na usapan sa mga manunood. Si Yang Yian, na nakaupo sa mataas na entablado, ay pinuri ng ilang mga likas na master, na medyo na-flatter sa kanya. Sa katunayan, ang martial arts moves na ipinakita ng mga disipulo ng Yunmen ay masyadong kamangha-mangha sa mata ng lahat. Bagamat walang aktwal na likas na kasanayan sa pakikipaglaban si Li Dai, ang mga galaw ng anyo ng hayop na ipinakita niya ay hindi mababa sa likas na kasanayan sa pakikipaglaban sa mga mata ng ilang likas na master, at maihahambing sa likas na kasanayan sa pakikipaglaban. Si Du Guhui, ang lalamunan ng mga disipulong Yunmen na makakalaban ngayon, ay hindi umakyat sa entablado. Sa oras na ito, nagpatuloy ang kompetisyon sa larangan. Makalipas ang mahigit 2 oras, sumigaw ang boses ni Wunan sa field, ang huling laban, Yunmen Du Guhui, laban sa Sanshu Jian. Ang mayabang na batang si Du Guhui ay hindi na makapaghintay na umakyat sa entablado. Sa lalim ni Wang Zongren at Li Dai sa harapan niya, siya, na inakala niyang siya ang pinakamatandang disipulo ni Yang Yio, ay mas mayabang. Si Du Guhui ay nasa ikatlong antas na ngayon ng Chi Refining Stage, ngunit siya ay natural na blanko ng espada. Sa kanyang husay sa espada, bilang karagdagan sa Dugo 9 Swords ng kanyang sariling pamilya, pinag-aralan din niya ang Sunlight Thunder Sword at Star Covering Heaven Sword ng Cloud Sect. Sa lahat ng mga disipulo ng Cloud Sect, siya rin ang nangunguna sa pagsasanay ng 2 hanay ng mga kasanayan sa espada na ito. Ang galing niya talaga. Sa sandaling ito, si Yang Yio ay nakaupo sa entablado at nakakunot ang noo nang makita niya si Du Guhui at ang huling binata na si Wu Jian. Sa lalong madaling panahon, umakyat si Wu Jian sa entablado, naramdaman ni Yang Yio na hindi simple ang binatang ito. Nakasuot siya ng itim, na may mahaba at nagtatagal na aura. Ang kanyang cultivation ay hindi mataas, at siya ay nasa ikatlong antas ng dark energy, tulad ng Du Guhui. Gayunpaman, ang binatang ito na nakaitim na nagngangalang Wu Jian ay nagbigay kay Yang Yian ng pakiramdam na mayroon siyang napakasamang aura. Medyo mahirap siyang intindihin. Sa pagtingin sa pagmamataas ni Du Guhui, nag-alala si Yang Yian sa kanya. Kabanata 284 ang kahalili ng espada ng demonyo. Ang binata na nakaitim, na may matalas na kilay at matingkad na mga mata,
ay tumingin kay Du Guhui nang walang ekspresyon pagkatapos pumasok sa arena, pagkatapos ay ikinulong ang kanyang mga kamao at sinabing, ang kapalit ng espada Demon Wu Jian. Napakakalma ng kanyang tono, kahit medyo makaluma na hindi tugma sa kanyang kabataan, at ganap na tradisyonal ang pagkilos ng pagkayam ng kanyang mga kamao at pagsaludo, ngunit lubos na gumagalang sa kanyang kalaban. Ito, agad na nakakuha ng atensyon ng lahat sa audience. Nang ipahayag ni Wu Jian ang pangalan, si Bai Shan, na nakaupo sa tabi ni Yang Yiu, ay bumulong sa kanyang sarili, sa pag-iisip, ang Sword Demon, ang Sword Demon. Ang kapalit ng espada Demon. Biglang parang may naalala siya at napasigaw. Ang bulalas ni Bai Shan ay naging sanhi din ng pag-ungol ng iba pang mga katutubo. Si Ding Yang, na palaging katulad ni Maitreya Buddha, ay biglang tumayo at sinabi sa isang nawawalang boses, ang nangungunang tao sa sinaunang martial arts world sa loob ng 50 taon, ang Sword Demon. Hindi ko inaasahan na mayroon pa rin siyang legacy. Mahirap hulaan kung ano ang mangyayari sa mundo. Medyo nalito si Yang Yiu. Parang napakalakas ng Sword Demon na ito, kaya tinanong niya si Bai Shan sa tabi niya, sino si Bai Shan Sword Demon? Guro, maaaring hindi mo alam na 50 taon na ang nakalilipas, mayroong dalawang makapangyarihang likas na master, sina Nanjian at Beidao, sa sinaunang martial arts world. Sila ay mahusay na mga figure sa rurok ng ika-9 na antas ng pagiging katutubo at kakaunti ang mga karibal sa sinaunang martial arts world. Ang Nanjian ay tumutukoy kay Dugu Zantian ng sinaunang martial arts family, ang pamilyang Dugu. Siya ay tinatawag na Sword Immortal, habang ang Beidao ay tumutukoy sa Sword Demon Su Changqiu. Ang dalawang ito ay isa ring mabuti at isang masama. Ang Sword Demon Su Changqiu ay itinuturing na demonyo, at ang Sword Immortal Dugu Zantian ay ang matuwid. Parehong maimpluwensyang figure 50 taon na ang nakalilipas at nakipaglaban sa isa't isa sa buong buhay nila. Sa kasamaang palad, sa hindi malamang dahilan, nagkita ang Sword Demon Su Changqiu at ang Sword Immortal Dugu Zantian sa Golden Summit ng Mount Emi at pareho silang nawala. Maraming alingaw-ngaw sa sinaunang martial arts world na ang dalawa ay namatay sa labanan, mayroon ding mga alingaw-ngaw na sila ay nasa pag-iisa, at mayroon ding mga alingaw-ngaw na sila ay nasa kawalan ng matuwid na landas. Anyway, wala nang balita mula noon. Hindi ko inaasahan na magkikita muli ang inapo ng Sword Demon at ang mga inapo ng pamilya Dugu makalipas ang 50 taon. Ito ba ang tadhana? Paliwanag ni Bai Shan. Medyo nagulat din si Yang Yiu. Isang master ng ika-9 na antas ng katutubo, iyon ay talagang isang master. Bukod dito, ang Sword Demon Su Changqiu at Dugu Zantian ay kilala bilang Southern Sword at Northern Sword, at malinaw na hindi sila simpleng tao. Hindi ko akalain na ang pamilya Dugu ay may napakagandang tao. Hindi ko pa narinig na binanggit siya ni Dugu Walking. Ngayon si Dugu Hui, na isinilang bilang blanco ang espada sa kanyang mga mata, ay nakikipagkompetensya kay Wu Jian, ang inapo ng Sword Demon. Parang tadhana talaga. Ang talento ng kendo ni Dugu Hui ay first class, ngunit si Wu Jian, ang inapo ng Sword Demon, ay hindi rin simple, ayon sa obserbasyon ni Yang Yiu. May kapangyarihan sa katawan ng binatang ito na wala na sa loob ng 5 elemento. Bagamat ito ay napakahina, ramdam pa rin ni Yang Yiu sa kanyang espiritual na kamalayan. Ito ay napakasama. Habang nanunood ang lahat, pagkatapos marinig ni Dugu Hui ang pangalan ni Wu Jian, nakita ni Yang Yiu ang isang kislap ng liwanag sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay ibinalik niya ang pagbati ng may tame time na tinig at ikinulong ang kanyang mga kamao, na sinasabing may pagmamalaki, Dugu Hui ng pamilya Dugu. Mukhang alam ni Wu Jian na si Dugu Hui ay mula sa pamilyang Dugu. Nang marinig niya ang tugon ni Dugu Hui, sa wakas ay lumitaw ang isang ngiti sa kanyang walang ekspresyong mukha. Habang nagsasalita ay hinubad niya sa likod ang kahon na gawa sa kahoy na nakabalot sa itim na tela. Ang Southern Sword Immortal na si Dugu Zantian at ang aking master, ang Sword Demon Su Changqiu, ay ang mga nangungunang figure sa sinaunang martial arts world 50 taon na ang nakararaan. Sana hindi mo ako pababayaan. Nang mahulog ang mga bulaklak, binuksan ni Wu Jian ang kahoy na kahon at naglabas ng 3 talampakang espada na may bungo sa hawakan. Pagkatapos ay hinugot ang espada. Buzz! Ang espada ay nakabuka, nagniningning sa malamig na liwanag, at may tunog ng espadang tumutunog. Skull Sword, ito ang skeleton sword ng Sword Demon Su Changqiu. Tinitigan ni Ding Yang ang kamay ni Wu Jian sa field na may maalab na mukha. Natuklasan din ni Yang Yiu na ang espada sa kamay ni Wu Jian, na tinawag ni Ding Yang na Skull Sword, ay talagang isang mababang uri ng espiritual na sandata. Interesting, tinitigan ni Yang Yiu si Wu Jian sa field at sinabi sa sarili. Si Dugu Hui ay isang henyo sa martial arts mula pa noong siya ay bata pa. Bago siya nagsimulang magsanay ng Taoismo, siya ay nasa ika-8 antas ng Dark Power. Sa edad na 21 bagay, siya ay talagang isang kamangha-manghang tao sa sinaunang martial arts world. Kahit na ang Taoism ay nasa ika-3 antas ng Qi Refining,
ang tunay na chi at panloob na lakas ng Taoism ay ganap na magkaibang mga antas. Bagamat siya ay nasa ikatlong antas ng Dark Power, ang kanyang tunay na lakas ay hindi naman mahina. Sa mga tuntunin ng swordsmanship, maaaring mas malakas siya kaysa noong nasa ikawalong antas siya ng Dark Power. Si Wu Jian ay nasa ikatlong antas din ng Dark Power, ngunit siya ay ang inapo ng Sword Demon. Natuklasan ni Yang Yiyu na may kapangyarihang higit sa 5 elemento sa kanyang katawan. Sa isang mas mababang antas ng espiritual na armas level na broadsword sa kanyang kamay, hindi siya magiging isang lampara na nagtitipid ng gasolina. Parang pantay ang tugma ng dalawa. Nang marinig ang mga salita ni Wu Jian na, "Huwag mo akong pababayaan," malamig nang umuso si Du Guhui, "Ibabalik ko sa iyo ang pangungusap na ito, sana ay hindi mo rin ako pababayaan." Dalawa silang nag-agawan, pareho silang mayabang. Ang pagmamataas ni Du Guhui ay matuwid, at ang pagmamataas ni Wu Jian ay masama. Sa madaling salita, ang lakas ng dalawang taong ito ay hindi maihahambing ayon sa lakas ng ordinaryong ikatlong antas na Dark Power. Hawak ni Du Guhui ang isang mahabang espada sa kanyang kamay at itinaas ni Wu Jian ang kanyang broadsword. Nagharap silang dalawa, nag-agawan sa momentum. Sa isang tiyak na sandali, si Du Guhui ay sumangot ng malamig, at gumawa ng inisyatiba ng may pang-aalipusta at paghamak, at ang sinaunang espada sa kanyang kamay ay umindayog ng 3 bulaklak ng espada at dumiretso sa martial sword. Nang makita ito, si Yang Yian, na nakaupo sa entablado, ay bumantong hininga sa kanyang puso, alam niyang matatalo si Du Guhui sa pagkakataong ito. Sa tunggalian sa pagitan ng mga master, walang pagkakaiba sa pagitan ng paligsahan ng momentum at labanan ng mga galaw. Ito rin ay laban ng buhay at kamatayan. Mula sa ilang mga pananaw, ang momentum na paligsahan ay mas mahalaga kaysa sa laban. Kung sino ang unang matalo sa momentum ng kalaban at magkusa ay tiyak na talo, dahil kapag nawalan ka ng momentum, ibig sabihin wala kang espiritu. Sa mga susunod na laban, magkakaroon ka ng kaunting pag-aalala, at sa huli ay ibubunyag mo ang mga pagkukulang ng iyong kalaban sa laban at matatalo. Siyempre, sa obserbasyon ni Yang Yian, si Du Guhui ay hindi natalo sa momentum, ngunit siya ay masyadong mayabang upang gumawa ng inisyatiba, at siya ay may pakiramdam na hindi sineseryoso ang kanyang kalaban. Masyado siyang mayabang at masyadong mayabang. Ang ganitong uri ng kaisipan ay madalas na humahantong sa pagkatalo, kaya binansagan ni Yang Yian si Du Guhui bilang isang talunan sa kanyang puso. Gayunpaman, maaari ring sumang-ayon si Yang Yian na si Dugo ay pinuri bilang isang henyo mula noong siya ay bata pa. Sa ilalim ng proteksyon ng kanyang kapatid na babae at pamilya, hindi siya nakaranas ng isang malaking pag-urong at nakabuo ng isang mapagmataas na karakter. Hindi nakakagulat na mayroon siyang ganito. Pag-isipan ito, hayaan ang batang ito na magdusa ng kaunti, ito ay mabuti para sa pagsasanay sa hinaharap. Hindi tulad ng Du Guhui, si Wu Jian ay isang casual na cultivator na nag-iisa. Siya ay nagdusa mula pagkabata at may malakas na pag-iisip. Magaling siyang kumukuha ng mga pagkakataon. Kapag may pagkukulang, hindi niya ito pababayaan. Pagharap sa unang hakbang ni Du Guhui, ngumiti si Wu Jian. Nakita ito ni Yang Yian at kinumpirma ang kanyang iniisip. Oo naman, itinaas ni Wu Jian ang kanyang espada at direktang hinampas si Hua siya ng isang suntok, na nakaharap sa 3 bulaklak ng espada ni Du Guhui. Ang espada ay humuhuni, nang walang anumang magarbong galaw, ang pinakasimpleng puwersa lamang upang hatiin si Huashan. Ang paghihintay para sa pag-atake, ang pagsira sa 3 bulaklak ng espada ng lihim na aklat ni Du Guhui, ay ang pinakasimple at pinaka-crudes, ngunit ang pinaka-epektibo. Ding-dang! Matapos ang malutong na tunog, napaatras ang dalawa. Isang atake at isang depensa, pantay-pantay. Pagkatapos ay tumalon si Du Guhui at sumigaw, "Dugu Sanchong Tien." Ito ang 3 espada ng pamilyang Dugu 9 Swords na kaya niyang gawin. Buzz buzz buzz. Sa mga mata ng mga manunood, ang 3 espada ni Du Guhui, isang mas mabilis kaysa sa isa, ay tumusok kay Wu Jian. Ang mahabang tunog ng sinaunang espada ay nagpatunay na ang 3 espada ni Du Guhui ay puno ng malakas na puwersang panloob. Napaatras si Wu Jian ng kalahating hakbang, biglang itinaas ang kanyang espada, at ibinaling ang kanyang katawan sa lugar, sinabi sa malalim na boses, "Black Wind Rolling Cloud Sword, break!" Nakita ng lahat ang malaking espada sa kamay ni Wu Jian na lumilipad habang ang kanyang katawan ay umiikot, na parang naging buhawi talaga, at pumunta sa 3 espada ni Du Guhui. Ding-ding-dang-dang. Umalangaw-ngaw ang tunog ng mga espadang tumatama sa isa't isa. Sabay na bumagsak ang dalawa sa lupa mula sa himpapawid, 3 metro ang pagitan. Sa sandaling ito, nakita ni Yang Yiyu ang mga bitik sa sinaunang espada ni Du Guhui. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, habang walang ekspresyon si Wu Jian. Sa paghaharap na ito, nakita ni Yang Yiyu na si Wu Jian ang may kapangyarihan. Ang malaking espada sa kanyang kamay ay isang mababang uri ng espiritual na enerhiya. Nakakalungkot na hindi niya may segowa ang kapangyarihan ng espiritual na sandata,
Kung hindi, si Dugu Hui ay nasa problema sa pagkakataong ito. Kahit na ang sinaunang espada sa kamay ni Dugu Hui ay isang sandata, ito ay isang pangkaraniwang bagay pa rin. Si Wu Jian sa field ay tumingin kay Dugu Hui at ngumiti ng masama, kung ito lang ang mayroon ka, sayang. Ngayon ay turn ko na para umatake. Humph, appetizer lang ito para sa iyo. Susunod, ipapakita ko sa iyo na ang espada ay ang tamang paraan. Ang malaking kutsilyo sa iyong kamay ay hindi kailanman magiging sa pamantayan. Si Dugu Hui ay mayabang pa rin sa panahong ito. Hindi niya sineseryoso si Wu Jian, dahil mayroon pa siyang eskrimidor ng kanyang master na ipapakita. Pagkatapos ay hayaan mo akong makita kung ang aking mga kasanayan ay kasing lakas ng sa iyo. Bumulong si Wu Jian, at biglang itinaas ang malaking kutsilyo sa kanyang kamay. Buong lakas, nilaslas niya si Dugu Hui gamit ang kanyang espada, mas mabilis ang isa kaysa sa isa. Siya ay umungal, ang Magic Dragon ay nasa dagat. Kabanata 285 Panalo at Pagkatalo. Ang momentum ng broadsword ni Wu Jian sa isang iglap ay tuluyang nabago ang mukha ng mapagmataas na si Dugu Hui at inalis ang kanyang paghamak. Sa pagkakataong ito, itinaas din niya ang espada sa kanyang kamay at ibinaba iyon. Lumitaw ang anino ng espada, at pabilis ito ng pabilis. Sumigaw siya sa mahinang boses, "Meteor covering the sky sword, meteor from the sky, explode for me." Sa mataas na plataporma, nakita ng mga dawas na pari ng Kunlun, Changeling, ang mga galaw ng dalawang tao sa oras na ito. Kahanga-hanga ang mukha ng lahat. Hindi nila inaasahan na makakita ng tatlong likas na kasanayan sa pakikipaglaban sa isang araw. Ang mga galaw ni Wu Jian, ang inapo ng Sword Demon, ay likas na kakayahan sa pakikipaglaban sa kanilang mga mata. Hindi ito nakakagulat, dahil ang Sword Demon na si Su Changqiu ay isang malaking tao na naging sikat sa mahabang panahon 50 taon na ang nakararaan. Hindi nakakagulat na ang kanyang inapo ay gumamit ng likas na kakayahan sa pakikipaglaban. Ngunit nang gamitin ni Dugu Hui ang sikat na espadang tumatakip sa langit, muling nabigla ang mga likas na amo. Alam nilang lahat na si Dugu Hui ay dinala ni Yang Yiyo at miyembro ng Yunmen. Ito ay isa pang likas na kasanayan sa pakikipaglaban. Gaano kalalim ang pundasyon ng Yunmen? O anong uri ng sekta ang Yunmen kung nasaan si Yang Yiyo? Dati, iniisip pa rin nila, Yunmen. Isang sekta na hindi pa narinig ng sinuman, marahil ay isang sekta na binubuo ni Yang Yian. Ngayon, pagkatapos isagawa ni Dugu Hui ang heaven-covering sword ni Liu Ling, nagbago ang mga mukha ng ilang katutubo, at nagbago ang kanilang mga iniisip. Ang Yunmen kaya na ito ay isang nakatagong sekta na hindi nila alam. Napakataas ng posibilidad na ito, dahil sa sinaunang martial arts world, ang isang sekta na maaaring magkaroon ng dalawang likas na kasanayan sa pakikipaglaban ay tiyak na hindi isang maliit na sekta, at hindi rin ito malalaman. Marahil ang mga nakatagong sekta lamang na may mas malalim na pundasyon kaysa sa mga sinaunang sektang ito ang maaaring magkaroon nito. Ang una. Ang isa ay ipinakita ni Wang Zhongren, at namangha ang mga manunood. Bagamat ang pangalawa ay hindi likas na kasanayan sa pakikipaglaban, maaari itong ganap na maihahambing sa mga likas na kasanayan sa pakikipaglaban. Ang mga galaw na ginawa ni Li Dai, na katulad ng Five Animals Play, ay hindi mababa sa likas na kasanayan sa pakikipaglaban sa mga mata ng ilang mga katutubo. Ang pangatlo ay lumitaw sa inapo ng Sword Demon, na inaasahan ng lahat. Ang huling likas na kasanayan sa pakikipaglaban, ang Meteor Heaven Covering Sword, ay muling lumitaw sa Dugu Hui, na nagpaisip lamang sa mga katutubo tungkol dito. Isang paaralan na may tatlong likas na kasanayan sa pakikipaglaban. Gaano kalalim ang pundasyon? Ngayon ito ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo ng Yunmen. Walang nang ahas na sabihin na si Yang Yian ay hindi nakakabisado ng isa o ilang likas na kasanayan sa pakikipaglaban, tama ba? Ang paraan ng palad na ginamit ni Yang Yian noong nakikipag-usap siya kay Yuan Chenzi, nakita nilang lahat ito sa dilim. Sa pag-iisip nito, iba ang tingin ng mga mata ng ilang katutubo kay Yang Yian. Ang bawat isa ay may iba't ibang tingin sa kanilang mga mata, bawat isa ay may kanya-kanyang iniisip. Sa pagbabalik tanaw sa field, sa mata ng lahat, sina Dugu Hui at Wu Jian ay naglalaban, at pareho silang gumamit ng likas na kasanayan sa pakikipaglaban. Ngayon ay depende kung kaninong mga kasanayan sa labanan ang mas malakas. Nang gamitin ni Dugu Hui ang Meteor Sword upang takpan ang kalangitan, ang mga mata ni Wu Jian ay puno rin ng solemnidad. Masasabing sabay na isinagawa ang espadahan ng dalawa. Sa mga mata ni Wu Jian, ang pagiging espada ni Dugu Hui ay talagang parang hamog na bumabagsak mula sa langit, puno ng kapangyarihan na maaaring tumagos sa lupa. Sa mga mata ni Dugu Hui, ang paggalaw ni Wu Jian, ang dragon sa labas ng dagat, ay puno ng malakas na momentum, puno ng isang uri ng galit na pagmamadali, at ang panloob na enerhiya ng espada ay nagpapahina sa mga tao. Ang espada ay sumalakay, nagdulot ng malakas na alon sa parang, na bumubuo ng isang hindi nakikitang alon, na ginawa ang mga taong nanunood ng labanan sa paligid ng hindi sinasadyang umatras.
Sa isang tiyak na sandali, dumating ang paghaharap. Boom! Walang tunog ng bakal na tumatama sa isa't isa, ngunit may mapurol na kulog. Sa mata ng lahat, ang sword skills ni Dugo Hui ay parang meteor, at ang sword energy sa langit ay naging meteor. Binalot ng mga espada si Wu Jian, at tinusok ng mga espada ang mga espadang parang dragon ni Wu Jian. Malinaw na nakita ng lahat ang sitwasyon sa field. Matatalo si Wu Jian, halos isang pako na sa kabaong. Kasama ang mga mata ng ilang mga katutubo, ang nakita nila ay ang likas na kakayahan ni Dugo Hui sa pakikipaglaban ay higit na lumampas kay Wu Jian. Maging ang taong sangkot, si Dugo Hui, ay may ngiti sa kanyang mga labi. Dahil lumuwa si Wu Jian ng isang subo ng dugo, at ang kanyang mukha ay namutla sa isang iglap. Gayunpaman, si Yang Yian, na nakaupong mag-isa, ay biglang nagbago ng kanyang ekspresyon. Sa kanyang mga mata, si Wu Jian ay nagsuka ng dugo, ngunit ito ay hindi dahil siya ay nasugatan ni Dugo Hui, ngunit ang dugo ni Wu Jian, na may malaking pinagmulan. Sa mga mata ni Yang Yian, si Wu Jian ay nagsuka ng dugo, at ito ay isang subo ng dugo, na eksaktong kapareho noong pininom niya ang Chi Gathering Pill noon. Nag-spray ang dugo ni Wu Jian patungo sa skeleton knife sa kanyang kamay. Natagpuan ni Yang Yian sa kanyang espiritual na kamalayan na ang tila na sugatan na dugo ni Wu Jian ay talagang dugo ng sakripisyo ng dugo sa magic knife. Ito ay tiyak na dahil sa obserbasyon na ito na nakita ni Yang Yian sa kanyang espiritual na kamalayan na si Wu. Iba ang skeleton knife ni Jian sa kanyang sarili. Ang skeleton knife ni Wu Jian ay isang mababang uri ng espiritual na sandata. Sa ilalim ng pagsabog ng subo nitong dugo, ang espiritual na sandata na magic knife ay naglabas ng isang hindi nakikitang masamang espiritu, na isang natatanging katangian ng espiritual na mga sandata. Isang puwersang puno ng masamang espiritu ang biglang lumabas sa skeleton knife ni Wu Jian. Kung ito ay gagamitin laban sa Dugo Hui, ang Dugo Hui ay magdaranas ng malaking kabiguan. Napabuntong hininga si Yang Yian sa kanyang puso, ang talino ni Wu Jian, talagang alam niya kung paano gamitin ang kapangyarihan ng magic knife. Nang makita ang batang ito na naglalabas ng dugo, dapat niyang malaman ang ilang lihim na paraan ng paglilinang. Pambihira din ang kanyang mana. Sa sandaling ito, ang boses ni Master Yun Changxi ay umalangaw-ngaw sa kanyang isipan, na nagsasabing, ang batang ito na may hawak ng kutsilyo ay kawili-wili. Napaka-espesyal ng kanyang pangangatawan. Talagang mayroon siyang isang espiritual na ugat na nauugnay sa hangin na higit pa sa 5 elemento. Matatanggap mo siya bilang iyong alagad. Ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay hindi mas masahol kaysa kay Dugo Hui. Ahem, matanda, gamaan ang pakiramdam ko kapag sinabi mo yun. Sinuri ko ang kanyang pangangatawan kanina. May puwersa sa kanyang katawan na hindi kabilang sa 5 elemento. Hindi ko lang inaasahan na ito ay isang espiritual na ugat ng katawan na may katangian ng hangin. Mayroon bang maraming espiritual na talento na tulad nito sa mundo ng paglilinang? Tanong ni Yang Yiyo sa kanyang amo sa kanyang puso. Kalokohan, ilan kaya? Kahit na ang isang espiritual na ugat na talento ay bihira, pabayaan ang isang espiritual na ugat na talento na higit pa sa 5 elemento. Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan. Kung hindi ka kikilos, malalagay sa panganib ang pinakamatanda mong alagad. Mahinang sabi ng boses ni Yun Changxi. Oh my God, muntik na akong magulo sa pakikipag-usap sa iyo, isang patay na matanda. Bumulong si Yang Yiyo, at ang maliit na piraso ng bato na naputol niya mula sa upo ang bato sa kanyang kamay ay napunta sa skull knife ni Wu Jian sa field. Ding! Ang skull knife ni Wu Jian ay biglang tinamaan ng isang malaking puwersa, at ito ay lumipad mula sa kanyang kamay at nahulog sa lupa. Sasaksakin na sana niya si Dugo Hui sa puso, at nang makita niyang damapo na ang dulo ng kutsilyo sa balat ni Dugo Hui, hindi niya inaasahan na tatamaan siya ng napakalaking puwersa, na nagpamanhid sa palad niya. Ang kutsilyong bungo, na hindi pa naalis sa kanyang kamay, ay nahulog sa lupa. Napatingala siya bigla at nakita niya ang isang maliit na piraso ng graba, na naging abo matapos tamaan ang dulo ng kanyang kutsilyo sa isang iglap. Anong klaseng kapangyarihan ito? Ang puso ni Wu Jian ay nasa kaguluhan. Sa isang iglap, tumingin siya sa mataas na plataporma, nag-iisip ng ilang likas na figure, at nang lumingon siya, nakita niya ang isang figure na lumilipad pababa. At sa sandaling nakaraan, ang isa na mas hindi mabata kaysa kay Wu Jian ay si Dugo Hui. Sa pag-iisip pabalik sa nakaraan, ipinagmamalaki niyang makitang tumagos ang espada sa talim ni Wu Jian at dumiretso sa katawan ni Wu Jian. Sa ilalim ng malakas na sword energy, si Wu Jian ay samuka ng dugo nang hindi man lang siya nahawakan. Dahil dito, lalo pang naging proud si Dugo Hui. Akala niya ay napakagaling ni Wu Jian, ngunit siya ay ginawang samuka ng dugo sa kanya. Ngunit nang sumagi sa kanyang isipan ang ideyang ito, basang-basa siya sa malamig na pawis sa susunod na sandali. Dahil siya ay nasa loob nito, malalim niyang naramdaman na matapos bumulwak ni Wu Jian ang isang subaw ng dugo, isang malamig at nakamamatay na aura ang biglang lumabas mula sa skeleton sword sa kanyang kamay, na bumalot sa kanya sa isang iglap.
Sa isang iglap, naramdaman ni Du Guhui na ang kanyang katawan ay nagyelo at hindi makagalaw. Du Guhui. Alam niyang kakaiba ang espada ni Wu Jian, ngunit huli na ang lahat sa oras na ito. Pakiramdam niya ay hindi naging ganoon kalapit sa kanya ang kamatayan. O masasabing ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Du Guhui ang lasa ng kamatayan. Nanlamig ang kanyang buong katawan, bumubuhos ang malamig na pawis, at blanko ang kanyang isip. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang ingay lang ang narinig ni Du Guhui, at ang lamig na bumabalot sa kanyang katawan ay agad na nawala. Sa sumunod na sandali, nakita niya ang espada ni Wu Jian na bumagsak sa lupa. Nakahinga siya ng maluwag, at parang nanghina ang kanyang katawan. Isang pamilyar na boses din ang umalangaw sa kanyang mga tainga, talo si Du Guhui sa round na ito, at nanalo si Wu Jian. Sa pagbabalik, ang kanyang amo na si Yang Yiyo ang nahulog mula sa mataas na plataporma. Alam ni Du Guhui na ang kanyang amo na si Yang Yiyo ang nagligtas sa kanya. Sa oras na ito, ang lahat sa madla ay nalilito. Malinaw, nakita ng lahat na ang mga galaw ng espada ni Du Guhui ang bumalot kay Wu Jian at nagluwa ng dugo kay Wu Jian, ngunit bakit biglang sinabi ni Yang Yiyo na si Du Guhui ang natalo at si Wu Jian ang nanalo? Nataranta ang lahat. Ito ay isang pagbaliktad ng mga panalo at pagkatalo. Kabanata 286, panalo sa isang pangungusap. Hindi ipinaliwanag ni Yang Yian ang talakayan sa paligid niya. Mabuti naman. Basta't alam ng mga sangkot na partido ang usaping ito. Maging ang ilang katutubo na nakaupo sa mataas na plataporma ay natigilan ng marinig nila ang mga salita ni Yang Yian. Gayunpaman, lahat sila ay mga likas na may kaalaman pagkatapos ng lahat. Bagamat hindi nila naintindihan noon, nakita nilang lahat si Yang Yian na gumamit ng maliit na bato para tamaan ang espada ni Wu Jian. Mula dito, maaari nilang hulaan na mayroong isang bagay na hindi kapanipaniwala. Gayunpaman, sino sa ilang mga katutubo ang nagmamalasakit sa mga bagay na ito sa panahong ito? Ang panalo o pagkatalo ay hindi mahalaga, ngunit ang mga tao ay mahalaga. Hindi na kailangang pag-usapan ang tungkol kay Du Guhui, na dinala ni Yang Yian, kaya hindi na kailangang isaalang-alang siya. Ngunit iba si Wu Jian. Bagamat inaangkin niya na siya ay inapo ng Sword Demon Su Changqiu, siya ay naitala bilang isang casual na magsasaka ng magrehistro para sa kompetisyon. Ginagawa. Nangangahulugan ito na ang kanyang amo, si Sword Demon Su Changqiu, ay pumanaw na, o si Wu Jian ay nagkataon lamang na nakakuha ng mana ng Sword Demon, at hindi talaga naging disipulo ni Sword Demon Su Changqiu, ibig sabihin ay single pa rin siya. Siyempre, ang single na ito ay nangangahulugan na si Wu Jian ay isang casual na cultivator, at wala siyang master o kapangyarihan. Nagbigay ito ng pagkakataon sa ilang innate. Isinasantabi ang katotohanan na si Wu Jian ay ang inapo ng Sword Demon na si Su Changqiu. Ang kanyang labanan ngayon lamang ay nagpakita ng kanyang talento sa martial arts. Ang gayong tao ay isang henyo. Ngunit sa huli, ang pinahahalagahan ng lahat ay ang pagkakakilanlan ni Wu Jian bilang inapo ng Sword Demon na si Su Changqiu. Biruin mo, sa galing ni Xian Rian sa pakikipaglaban at iba pa, napakagandang kayamanan ng sekta ang ganitong talento. Kaya walang pakialam kung sino ang mananalo o matatalo. Ito ay. Nang makitang umalis si Yang Yiu sa entablado, ang iba pang mga katutubo ay nababalisa. Hindi nila maaaring hayaang agawin ni Yang Yiu si Wu Jian, tama ba? Sa pag-iisip nito ay isa-isa silang bumaba at naisip ang maglakad sa entablado. Sa sandaling ito, sa field, nakita ni Du Guhui si Yang Yiu na paparating, ang kanyang mukha ay asul at pula, at mahina niyang sinabi, Guru. Gusto niyang sabihin na nahihiya siya. Ngunit pinutol siya ni Yang Yiu sa malamig na boses, alam mo ba kung paano ka natalo? Alam, ang disipulo ay nawala sa sandata. Sabi ni Du Guhui sa mahinang boses. Iniisip pa rin niya ang lamig na nagmumula sa broadsword ni Wu Jian, at hindi niya maiwasang manginig. Haha, tumikim si Yang Yian pagkatapos marinig ito, pagkatapos ay tumalikod at sinabing, Stupid, natalo ka dahil sa iyong kayabangan, alam mo ba? Malinaw kang nagsanay ng dalawang hanay ng mga pamamaraan ng espada ng iyong Panginoon, at sila ang pinakadalisay sa lahat ng tao, ngunit ang iyong mga mata ay nasa iyong noo, at minamaliit mo ang lahat. Sa simula, ang ugali ni Wu Jian sa iyo ay todo-todo, ngunit ang iyong mga mata ay puno ng kalokohan at paghamak. Wala kang kahit katiting na respeto sa kalaban mo, at mayabang ka lang. Sino ang hindi ka mababa? Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, ang aming dalawang hanay ng mga diskarte sa espada ay mas mahusay kaysa sa mga galaw ni Wu Jian. Kung hindi mo minamaliit ang iyong kalaban sa simula at ginamit ang iyong utak ng kaunti, sa Great Sun like Thunder at Meteor Covering the Sky Sword, dalawang sword technique, kapag ang matigas at malambot na laban kay Wu Jian, dalawang larawan lang ang kailangan. Ngunit ano ang tungkol sa iyo? Kailangan mong kunin ang mga tansong barya sa halip na isang bundok ng ginto, na isang mahusay na pananaw para sa akin, ang Panginoon sa hinaharap. Matapos pag-alitan ni Yang Yian si Du Guhui ng may panunuya at panunuya, nakita niyang ibinaba ni Du Guhui ang kanyang ulo sa kanyang dibdib,
at pagkatapos ay huminto siya at sinabi sa malamig na tono, pumunta ka sa pag-iisa at pag-isipan ang iyong sarili pagkatapos mong bumalik sa oras na ito. Hindi ka pinapayagang lumabas ng 3 buwan. Naiintindihan mo ba? Sa katunayan, alam na alam ni Yang Yian na hindi masama ang Dugo Hui. Sa katunayan, ang kanyang pagkatalo ay higit pa sa espiritual na sandata ni Wu Jian at sa lihim na paraan ni Wu Jian sa pagsuporta sa dugo at qi, kaya naman siya ay natalo. Kung hindi madaling nanalo si Wu Jian sa nakaraang laban. Sa pagitan ng dalawa, alam din niya na parehong malakas sina Wu Jian at Dugo Hui. Ngunit totoo na si Dugo Hui ay masyadong mapagmataas, at ang ganitong uri ng pagmamataas ay magdudulot sa kanya ng malaking pagkawala sa hinaharap. Iyon ang dahilan kung bakit sadyang nag-delay ng ilang oras si Yang Yian matapos matuklasan ang abnormalidad sa broadsword ni Wu Jian, para lang maramdaman ni Dugo Hui ang krisis at bigyan siya ng malalim na aral. Ipaalam sa kanya na palaging may mga taong mas mahusay kaysa sa iyo, at magdagdag ng bastos na pagsaway. Naniniwala si Yang Yiyo na pakikinggan niya ito, na magiging malaking pakinabang sa kanya sa hinaharap. Kung mababaliw ang karakter ni Dugo Hui, magiging maayos ang kanyang magiging landas sa pagiging isang eskrimidor. At paano ang Dugo Hui? Ang pagiging walang pakundangan na pinagsabihan ni Yang Yiyo, bawat salita ay nakakasakit sa kanyang puso. Siya ay palaging walang takot mula noong siya ay bata, at hindi kailanman pinagagalitan ng ganito. Si Yang Yiyo ang una. Ngunit sa pagharap kay Yang Yiyo, hindi siya nang ahas na magalit, at natatakot siya sa kanya. Sa katunayan, alam ni Dugo Hui na si Yang Yiyo ay halos kasing edad niya, at hindi siya dapat matakot sa kanya. Ngunit nang si Yang Yiyo ay napapagalitan at nagagalit, mayroong isang hindi nakikitang aura sa kanyang buong katawan, na nagparamdam sa kanya ng labis na panlulumo, at naiintindihan din niya na ang sinabi ng kanyang amo ay hindi mali. Bukod dito, ito ang unang pagkakataon na natalo siya mula noong siya ay bata, at ang kaibahan sa kanyang puso ay napakahusay, kaya hindi siya nang ahas na pabulaanan ito. Matapos marinig ang mga salita ni Yang Yian na, aking perspective master, talagang natakot si Dugo Hui. Siya at si Wang Zongren ay naging mga apprentice, ngunit ang master ay sumang-ayon lamang na irehistro ang kanilang mga pangalan, at hindi pa talaga nila nagawa ang seremonya ng apprenticeship. Hindi ito pinapayagan sa sinaunang martial arts world. Labis na natakot si Dugo Hui na sabihin ni Yang Yian na hindi na siya apprentice mula ngayon, na ikinatakot niya ng halos mamatay. Sa kabutihang palad, ang huling pangungusap ng, bumalik sa pag-urong sa loob ng 3 buwan upang pagnilayan ang iyong sarili, ay nagpagan ng pakiramdam kay Dugo Hui. Nagpakita ito na hindi sumuko sa kanya ang amo. Tumanggaw siya na parang manok na tumutusok sa kanin at sinabing, alam ng alagad ang kanyang mga pagkakamali at atras siya sa kanyang pagbabalik. Patawarin mo ako, Master. Lumayo ka, tanga, nagagalit ako sa pagtingin pa lang sayo, hindi mo pa nga tinutubuan ang lahat ng buhok mo, pero ang yabang mo ay gusto mong mapunta sa langit, ngumuso si Yang Yian at sinumpa si Dugo Hui. Dugo Hui. Mabilis na nawala sa paningin ni Yang Yian. Sa oras na ito, talagang napakasaya ni Yang Yian. Medyo naintindihan niya kung bakit palagi siyang sinusumpa ng kanyang amo na si Yun Changxi kapag kinakausap niya ito, at ang kanyang ilong ay hindi ilong at ang kanyang mukha ay hindi mukha. Ang sarap pala sa pakiramdam na pasaway ang mga apprentice ko. Hehe, ang sarap talaga sa pakiramdam. Kailangan ko pa silang pag-alitan in the future. Bulong ni Yang sa sarili. Kung naririnig ni Dugo Hui ang panloob na boses ni Yang Yiyo sa sandaling ito, tiyak na magagalit siya, ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya ito marinig. Matapos pagagalitin si Dugo Hui, tumalikod si Yang Yiyo at ngumiti para tingnan si Wu Jian na medyo natigilan at nagsabi, ang pangalan mo ay Wu Jian, tama ba? Nagulat si Wu Jian sa momentum ni Yang Yiyo nang pag-alitan niya si Dugo Hui pagkalapit niya. Nakita na rin niya ang labanan ni Yang Yiyo at Yuan Chenzi dati, at talagang may magandang impresyon kay Yang Yiyo sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na kakausapin siya ni Yang Yiyo ng ganoon kabait, at nagmamadaling ikinulong ang kanyang mga kamao at sinabi, nag-uulat sa nakatatanda, ako si Wu Jian. Nakipag-usap si Yang Yiyo, kung gayon, gumamit ka ng kutsilyo, bakit Jian ang pangalan mo? Well, abandoned baby ako noong bata pa ako. Nang sunduin ako ng Daoist Nun Master sa Wuling Mountain, may token sa katawan ko na puro Wu ang apelyido ko. Sinabi ng amo na noong ako ay dinampot, iyon ay ang gabi ng aso na tumatakip sa buwan, at ako ay napakasama, kaya ako ay pinangalan ng Jian, na sinasabi na ang espada ay isang maginoo, ang sagisag ng katwiran, at ang katwiran ay maaaring supilan ng aking masamang espiritu, kaya ang pangalan ko ay Wu Jian. Pagkatapos magpaliwanag ni Wu Jian, masaya si Yang Yiyo. Tila naging malapit na sila ni Wu Jian, na hindi naman masama. Ang kanyang detalyadong paliwanag ay isang magandang simula. Natural na iniisip ni Yang Yiyo si Wu Jian. Sinabi ng master na si Wu Jian ay isang espiritual na ugat na nauugnay sa hangin, at ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay hindi magiging masama. Hindi kaya malaking kawalan kung hindi niya tatanggapin ang ganoong talent.
Nang malapit nang ipahayag ni Yang Yiyo ang kanyang mga nais, nang siya ay magsasalita, ang tawa ni Ding Yang ay umalangaw-ngaw sa kanyang tabi. Hahaha, may magandang talento si Wu Jian. Binuksan ng aking divine sect ang mga pintuan nito at nagre-recruit ng mga mahuhusay na kabataang tulad mo. Payag ka bang sumali sa aking divine sect? Sa hinaharap, tuturuan kita ng martial arts at hahayaan kang mangibabaw sa sinaunang martial arts world, okay. Nagsimulang mang-recruit ng mga tao si Ding Yang ng hubot-hubad. Nagalit ito kay Yang Yian kaya isinumpo niya ito sa pagiging walang hiya at walang kamatayan. Gayunpaman, kaagad pagkatapos, maraming iba ang lumapit ng isa-isa, nagsasalita ng mas hubad kaysa kay Ding Yang para mag-recruit ng mga tao. Siyempre, si Zialu lang ang hindi nagsasalita, ngunit lumapit si Hunan at kinausap si Wu Jian. Ilang katutubo ang nangako kay Wu Jian ng mapagbigay na kondisyon at hinayaan si Wu Jian na sumali sa kani-kanilang puwersa. Sa mata ng lahat ng mga taong ito ay isang magandang bagay, at maraming tao ang naiinggit kay Wu Jian. Bakas sa mukha ni Wu Jian ang pananabik, at halatang naantig siya sa mga kondisyon para sa pagpapaalis sa mga likas na master na ito. Nakita ni Yang Yiyo na may masamang mangyayari, at determinado siyang makuha si Wu Jian. Kinaikit niya ang kanyang mga mata at malakas na sinabi kay Wu Jian, makinig, Wu Jian, gawing chi ang dugo, gumamit ng chi upang magpalakas, gamitin ang asensya ng dugo bilang gabay, at patakbuhin ang kapangyarihan. Hanggat ang iyong pamilya ay sumapi sa aking Yunmen, dadalhin kita sa isa pang bagong mundo. Pagkatapos magsalita nito, kumislap ang mga mata ni Wu Jian, at nanginginig ang buong katawan niya nang makita niya si Yang Yiyo. Ngunit sa mata ng lahat, ito ay excitement. At si Wu Jian, sa buong pagtingin ng lahat, ay ikinulong ang kanyang mga kamao kay Yang Yiyo at sinabi, handang sambahin ni Wu Jian ang nakatatanda bilang kanyang Panginoon. Ginawang itim ng pangungusap na ito ang mga mukha ng iba pang katutubo. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Yang Yiyo ng dugo at chi, ngunit malinaw na ito ang dahilan kung bakit gustong maging disipulo ni Wu Jian. Ang mapagbigay na kondisyon na ipinangako kay Wu Jian ay hindi kasing ganda ng mga salita ni Yang Yiyo. Ang isang pangungusap ay katumbas ng pagkatalo sa kompetisyon ng 5 katutubo, at isang pangungusap ang nanalo. Kabanata 287 isang lugar kung saan ang mga may likas na lakas lamang ang maaaring pumunta. Hindi maintindihan ng maraming tao kung bakit pinili ni Wu Jian si Yang Yiyo, gustong sambahin siya bilang isang master, at sumali sa Yunmen. Tanging si Wu Jian lamang ang nakakaalam na si Yang Yiyo ang higit na nakakaintindi sa kanya. O alam ni Yang Yiyo ang isang lihim na katulad niya. Ito ang dahilan kung bakit nasa sabik si Wu Jian, at kung bakit gustong sambahin ni Wu Jian si Yang Yiyo. Ang lihim na paraan ng paggamit ng dugo at chi na sinabi ni Yang Yiyo ay ang dahilan kung bakit maaaring maging kung ano siya ngayon si Wu Jian. 10 taon na ang nakalilipas, namatay ang master na umampon kay Wu Jian, ngunit bago siya namatay, hiniling ng master kay Wu Jian na dalhin ang kanyang abo pabalik sa kanyang bayan para ilibing. Ang Daoist na madre na umampon sa bayan ni Wu Jian ay nasa malalim na kabundukan ng Longho Mountain sa Zhejiang Province. Nagbago rin ang kapalaran ni Wu Jian sa araw na iyon, at ganap itong nabago noong araw na inilibing ang Daoist na master na madre. Malinaw pa rin niyang naaalala na sa araw na iyon, nakahanap siya ng isang lugar para sa mga abo ng master ng Daoist na madre ayon sa mga tagubilin nito, kung saan nag-iwan ng tunog ang hangin at sinabing walang bakas, at inilibing ito. Sa katunayan, sinabi ng Daoist na madre kay Wu Jian ang detalye tungkol sa lugar na ito bago siya namatay. Ito ay nasa isang tiyak na bundok sa kanyang bayan, at madaling mahanap ito ni Wu Jian. Sa oras na iyon, ito ay isang lambak, isang napaka-espesyal na lambak, eksakto tulad ng sinabi ng Daoist Madre Master. Ang hangin ay gumagawa ng tunog, ngunit ang tubig ay walang bakas. Talagang maraming lugar kung saan ang hangin ay gumagawa ng tunog, tulad ng anumang lambak sa anumang lugar, o isang lugar tulad ng agwat sa pagitan ng dalawang taluktok. Hanggat umiihip ang hangin, magkakaroon ng tunog, at ang hangin ay gumagawa ng tunog. Ngunit ito ay isang himala na ang tubig ay hindi nag-iiwan ng bakas. Sa oras na iyon, hawak ni Wu Jian ang urn ng master at gumala sa lambak sa loob ng 3 araw. Natagpuan niya ang tubig, ngunit ito ay isang gawa-gawa upang makahanap ng isang lugar na walang bakas. Gayunpaman, ang lahat ay tila inayos ng sinaunang Daoist master. Sa 3 araw, nakakita si Wu Jian ng isang espesyal na lugar. Nang damaloy ang daloy ng bundok sa isang patay na puno, nawala ito. Nang lumakad si Wu Jian, nalaman niyang umagos ang tubig sa mga bitek sa mga ugat ng patay na puno at tuluyang nabasag. Noong panahong iyon, alam ni Wu Jian na ito ang lugar kung saan umaagos ang tubig ng walang bakas sa mga salita ng master ng Daoist na madre. Dahil ang daloy ng tubig ay tumigil sa pag-agos sa ilalim ng lupa, hindi ba't ang daloy ng tubig na walang bakas? Sa katunayan, ito ay isang natural na geographical na sitwasyon na nabuo sa pamamagitan ng paggalaw ng crust ng lupa. Maraming madilim na ilog sa ilalim ng lupa ang nagmumula sa ganitong paraan.
Pagkatapos maghanap ng 3 araw, si Wu Jian ay labis na nasa sabik. Nang lumakad siya upang ilibing ang abo ng kanyang Daoist Master, natapakan niya ang walang laman na hangin at nawala ang kanyang sentro. Nabasag ang lupa at nahulog siya sa bitek sa tabi ng tubig. Nang muling magising si Wu Jian, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kuweba sa ilalim ng lupa. Sa kuweba sa ilalim ng lupa, dumating si Wu Jian sa isang lugar kung saan nakatira ang mga tao. Upang maging mas tumpak, nakilala niya ang katawan ng kanyang amo, ang Sword Demon na si Su Chongqiu, at nakuha ang Sword Demon Inheritance. Gumamit ng malaking kutsilyo ang demonyong espada na si Su Chongqiu para inukit ang kanyang buhay at kamatayan sa batong pader ng yungib. Sa mga talaan, ikinwento ni Su Chongqiu ang tungkol sa kung paano niya naabot ang likas na mahusay na pagiging perpekto, at nang tumayo siya kasama ang engkanto ng espada na si Dugu Zantian, nasira ang kanyang paglilinang at naramdaman ang pagdurusa ng kulog sa kalangitan. Pagkatapos ng kulog na kapigatian, naramdaman ni Dugu ang isang kakaibang lugar. Pagkaraan ng paglalakad, lumabas siya pagkalipas ng 5 taon at nakarating sa kuwebang iyon sa ilalim ng lupa. Sa mga tala ni Su Chongqiu, pumunta siya sa isang napakahiwagang mundo na tinatawag na Shanhai Jia, naganap na mundo ng mga immortal. Ang mga tao doon ay maaaring lumipad at gumawa ng mga spells. Sila ay tinatawag na cultivators. Si Su Chongqiu ay nanirahan sa mundong iyon sa loob ng 5 taon at sumali sa isang sekta upang matuto ng ilang maliit na mahika. Gayunpaman, dahil sa kompetisyon sa pagitan ng mga sekta, nasaktan niya ang mga tao at sa kalaunan ay napilitan siya sa isang dead end. Tumalon siya mula sa isang bangin at pumasok sa isang malamig na lawa. Paglabas niya, nasa isang kuweba siya sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, siya ay namamatay din dahil sa kanyang mga pinsala. Bago siya namatay, inukit niya ang kanyang buhay at iba pang bagay sa kuweba. Alam din niya na ang madilim na ilog sa kuweba ay konektado sa mundo ng bundok at dagat, ngunit binalaan niya ito na huwag hayaan ang sinuman na pumasok sa daanan mamaya, kung hindi, siya ay mamamatay. Ang mga salitang sinabi ni Yang Yiyo ay isang magic spell na iniwan ni Su Chongqiu sa kanyang legacy. Kaya nang marinig ito ni Wu Jian, nagulat siya at agad na naging apprentice ni Yang Yiyo. Dahil sa puso ni Wu Jian, ang mundo ng bundok at dagat na naitala ni Su Chongqiu ay isang mas mahiwagang mundo kaysa sa mundo ng mga sinaunang mandirigma o sa lupa, at labis itong hinanggad ni Wu Jian. Nang marinig niya ang sinabi ni Yang Yiyo, naisip niya kaagad na si Yang Yiyo ay maaaring mula sa Mountain and Sea Realm, o dapat ay may koneksyon siya sa kanya. Gustong makita ni Wu Jian ang misteryo ng Mountain and Sea Realm, at ang maging disipulo ni Yang Yiyo ang pinili niya. Nang malakas na sinabi ni Wu Jian na payag siya at lumuhad sa harap ni Yang Yiyo, maliban kay Yang Yiyo, ang ibang mga partido ay labis na nadismaya. Itinaas din ni Yang Yian ang kanyang bibig at tumingin kay Wu Jian at sinabing, "Okay, ngayon, habang naroroon ang lahat ng kapwa tawista sa sinaunang martial arts world, ako, si Yang Yian, ay maghahanda ng isang toast sa isang seremonya ng pagtanggap ng isang disipulo. Si Wu Jian ang magiging pangatlong disipulo ko. Si Dugu Hui ang pinakamatandang disipulo, at si Wang Zongren ang pangalawang disipulo. Ang dalawa sa kanila ay palaging nakarehistro bilang mga disipulo, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong tumanggap ng mga alagad. Ngayon ay ang sinaunang Martial Arts Conference. Sa patuto ng maraming kapwa tawista, tatanggapin ko kayong 3 bilang mga disipulo. Pagkatapos nito, naikuyom ni Yang Yian ang kanyang mga kamao at sinabi kina Zialo at Baishan Changeling, mangyaring maging saksi. Tumango si Zialo. Si Baishan ay natural na hindi nang ahas na agawin ang mga talento mula sa master na nakilala lang siya. Ngumiti siya at sinabing, "Ako ang mamumuno sa seremonya ng pag-apprentice para sa master." Bagamat pinagsisihan ng Daoist Changeling ang hindi pagtanggap kay Wu Jian sa Kunlun, ang ganitong bagay ay nangangailangan ng voluntaryong pakikilahok. Pinili ni Wu Jian si Yang Yian, kaya ngumiti lang siya at bumati, at hindi na kailangang masaktan muli si Yang Yian. Para naman kay Yuan Chenzi, malamig siyang ngumuso at hindi nagsalita. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nagseselos kay Yang Yian. Si Dingyang at ang Earth Core Ancestor ay parehong may madilim na mukha, ngunit hindi sila nagsasalita. Pagkatapos, sa ilalim ng pamumuno ni Baishan, Dugu Hui, Wang Zongren, at Wu Jian, sa presensya ng mahigit 200 sinaunang mandirigma at ilang likas na master, formal na yumuko ng 3 beses at yumuko ng 9 na beses kay Yang Yian bilang kanilang Panginoon. Masasabing ang okasyon ngayon ay isang pambihirang eksena ng pag-apprentice sa sinaunang martial arts world. Maging ang 3 disipulo o ang pangalan ng Yunmen, tiyak na lilito ito sa buong mundo ng sinaunang martial arts mula ngayon. Pagkatapos ng seremonya, binigyan ni Yang Yiyo ang bawat isa sa 3 disipulo ng Chi Gathering Pill, at hindi na nagsalita pa. Ang dapat sabihin, tulad ng paggalang sa mga guro at paggalang sa mga kapwa alagad, si Baishan, ang host, ay napaka-responsable at kinuha si Dugu Hui upang tapusin ang 3. Pagkatapos, sa martial arts competition, ang Yunmen, ang bagong puwersa, ay dapat makipagkompetensya muli,
ngunit ang matandang kapatid ni Kunlun, ang sinaunang sekta, na kinakatawan ng Daoist Changeling, at direktang inihayag na ang Yunmen ay magiging isa sa nangungunang 10 puwersa, na papalitan ang posisyon ng pamilyang Ye. Dahil ang lakas niyang Yiyo ay maihahambing sa katutubo, masasabing siya ang unang tao sa ilalim ng katutubo. Bilang karagdagan, ang pagganap ng ilang mga disipulo ng Yunmen ay pinatunayan na ang Yunmen ay may lakas na maging katulad ng sinaunang martial arts family Ye family, o kahit na malampasan ito. Dapat ay walang pamilya sa secular na mundo na makakatalo kay Yang Yiyo. Ang ilang mga katutubo ay walang pagtutol dito, ngunit si Yuan Chenzi ay nagalit, ngunit hindi siya nang ahas na ipakita ito. Ang sinaunang martial arts conference ay ganap na natabunan ng Yunmen, at ang mga sumunod na martial arts competition ng mga pangunahing pamilya ay tila nawala ang kanilang kagandahan. Pagkalipas ng ilang oras, natapos ang sinaunang komperensya ng martial arts, at ilang mga pangunahing likas na puwersa ay simbolikong pumili ng ilang mga tao mula sa mga pangunahing pamilya at casual na magsasaka upang makapasok sa sekta, at nagambag din ng ilang mga kasanayan upang mayukit sa dingding na bato ayon sa mga naunang tuntunin. Sa opinyon ni Yang Yian, lahat sila ay napaka-ordinaryong martial arts moves, ginagamit lang sa pakikitungo sa mga bagay-bagay. Ayon sa mga alituntunin, ang nangungunang 10 ay pinili sa komperensya, at ilang mga katutubo ay nagbigay din ng kaukulang mga gantimpala sa nangungunang 10 bilang pampatibay loob, kabilang ang 100 taong gulang na elixir at ilang medyo magandang armas. Sina Wang Zongren at Li Dai mula sa Yunmen ay nagwagi sa una at ikalawang pwesto sa henerasyon ng kabataan at nakakuha ng 100 taong gulang na elixir. Pagkatapos ang sinaunang martial arts conference ay inihayag na tapos na. Ang mga gustong manatili at obserbahan ang karanasan ng pader na bato ay maaaring manatili upang magsanay, at ang mga ayaw manood ay maaaring umalis. Dinala ni Yang Yian ang mga tao mula sa Yunmen, na nasa limelight sa pagkakataong ito, at handa nang umalis. Anyway, wala siyang pakialam sa mental skills at martial arts sa Stonewall. Noong una, gusto kong anyayahan ang aking lolo sa sinaunang kabisera. Tungkol sa kasunduan sa pagitan ng pamilyang Duanmo at Shenlongtan, maaaring hiniling ni Yang Yian kay Zialu na ayusin ito nang walang pahintulot ni Shenlongtan na pumasok sa Jiusho. Ngunit ang aking lolo na si Duanmo Xingtian ay umiling at iginiit, isa ay isa, dalawa ay dalawa. Dahil nangako ako kay Shenlongtan na babantayan ang bansa, hindi na mababago ang panuntunang ito. Hindi pa huli ang lahat para magkita tayong muli sa hinaharap, at maaari ka ring pumunta sa timog upang makita si lolo. Nang makitang iginiit ng lolo, hindi na siya pinilit ni Yang Yian. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang ideya, at ang pagtitiyaga ni lolo ay naging dahilan upang igalang siya ni Yang Yian. Bukod dito, ang magic side ay hindi tinanggap ng mga sinaunang mandirigma ng Jiusho, at kailangan din nilang umalis. Nakapagpaalam lang si Yang Yian kay lolo. Gayunpaman, bago umalis, lihim na binigyan ni Yang Yian ang kanyang lolo ng 2 chi gathering pills, nang hindi nagsasalita, ngunit ulong, lolo, bumalik ka at inumin ang 2 tabletang ito. Ayon sa aking pagtatansya, sapat na dapat para sa iyo na makapasok sa kaharian ng Xiantian. Sa oras na iyon, hindi na kailangang matakot ang pamilya Duanmo kay Dingyang. Pagkatapos, nakikinig kay Yang Yian, si Duanmo Xingtian ay nagulat at nanginginig at mabilis na iniligpit ang mga tabletas. Nagtiwala siya kay Yang Yian ng 100%, at alam niya ang misteryo ng apo na ito. Dahil sinabi niya na ang 2 tabletas ay maaaring magpapahintulot sa kanya na makapasok sa Xiantian realm, dapat ay tama siya. Pagkatapos magpaalam kay Yang Yian, nagmamadali siyang umalis. Ngayon ay itinuturing ni Duanmo Xingtian ang 2 tabletas bilang mas mahalaga kaysa sa kanyang sariling buhay. Sa paghusga mula sa sinaunang komperensya ng martial arts, ang mga sinaunang sekta na iyon ay magbubukas ng mga bundok at papasok sa mundo ng sunod-sunod. Dahil ang pamilya Duanmo ay nawala ang proteksyon ng ninuno ng Xiantian, ito ay itinuturing na pinakamataas na antas sa mga secular na sinaunang martial arts na mga pamilya. Ngunit kung walang suporta ng mga sinaunang sekta, ang mga araw ay talagang nakakatakot. Kung ang 2 tableta ni Yang Yian ay makapagbibigay daan sa kanya na makapasok sa Xiantian realm, kung gayon ang pamilya Duanmo ay maghahatid man lang ng 100 taon ng kapayapaan. Kaya nagmamadaling umalis si Duanmo Xingtian. Pinanood ni Yang Yian ang kanyang lolo na umalis, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng lamang. Sa katunayan, ayon sa epekto ng Chi Gathering Pill sa mga ordinaryong tao, ang isang Chi Gathering Pill ay sapat na para makapasok si Lolo Duanmo Xingtian sa Xiantian realm. Binigyan siya ni Yang Yian ng 2 dahil sa pagiging makasarili, umaasang makapasok siya ng ligtas sa kaharian ng Xiantian. Pino niya ang ilang Chi Gathering Pills. Kung mayroon pa, sana ay binigyan pa niya siya ng ilan, ngunit sa kasamaang palad ay walang sapat na mga espiritual na gamot upang pinuhin. Pagkatapos, nang si Yang Yian ay aalis na, ang boses ni Daoist Changeling ay nagmula sa likuran, kaibigang Yang, mangyaring manatili.
Lumingon si Yang Yian at nakitang hindi umalis ang Daoist Changeling, Yuan Chenzi, Bai Shan, Ding Yang, Dixon Laozu, at Zia Lu, ang anim na Siyantian, at sabay silang naglalakad patungo sa kanya. Medyo naguguluhan, nagtanong siya, ano ang gustong sabihin sa iyo ng Daoist Changeling? Sinulyapan ng Daoist Changeling si Bai Shan at sinabing, Bai Shan, dapat mong sabihin sa akin. Tumango si Bai Shan at sinabi kay Yang Yio, Guro, pagkatapos makipag-usap sa ilan sa amin, nagpasya kaming imbitahan ka sa Shenlongja Altar. Altar? Anong lugar iyon? Nagtatakang tanong ni Yang Yio. Sinabi ni Bai Shan, ito ay isang lugar na tanging ang mga may likas na lakas lamang ang mapupuntahan. Kabanata 288, Sinaunang Mangkukulam na Dojo ng Imperial Master. Ang Shenlongja ay katabi ng Wushan County sa Shancheng City sa kanluran. Pagkatapos maglakbay araw at gabi, si Yang Yian at ang kanyang grupo ng 7 ay tumawid sa Shenlongja at nakarating sa isang bundok sa Shaoxangxia sa Wushan County sa madaling araw kinabukasan. Ito rin ang destinasyon ng kanilang paglalakbay, Wushan. Ang Wushan ay isang pangalan lamang para sa isang bulubundukin. Ito ay lumitaw sa iba't ibang lugar sa Kyushu sa kasaysayan. Ngayon ito ay pangunahing tumutukoy sa tuloy-tuloy na mga taluktok sa direksyong Timog Hilaga, sa junction ng lalawigan ng Hu, Chongshan, at Hunan sa silangang bahagi ng Basho Basin. Para sa iba't ibang dahilan, palaging may mga taong gustong literal na kunin ang mga salita at iniisip na ang Wushan ay tumutukoy sa mga bundok sa Wushan County, at ang Wuxia, isa sa Three Gorges ng Yangtze River, ay nangyayari na matatagpuan sa Wushan County, Shancheng City at Badong County, Beihu Province, na humantong sa ilang mga tao na maling isipin na ang Washangxia ay tumutukoy sa Washangxia sa Washangxia. Sa katunayan, ang Wuxia ay isang seksyon lamang ng Three Gorges Rift Valley na tumatakbo mula silangan hanggang kanluran, at ang Wushan ay tumutukoy sa mga taluktok ng bundok na tumatakbo mula sa timog hanggang hilaga, kahit na ang buong Three Gorges ng Yangtze River ay bahagi lamang ng Wushan. Ngayon ang tuktok ng isa sa mga bundok sa Wushan County Shaoxangxia kung saan matatagpuan si Yang Yian at ang kanyang partido ay isa na rin sa Wushan Mountains. Ayon sa kwento ng Daoist Changeling at Bai Shan, dapat may likas na lakas ang isa para makapunta sa bundok na ito. Ang lakas ni Yang Yian ay maihahambing sa mga sinaunang martial artist na pumasok at lumabas sa likas na kaharian. Bilang karagdagan, kasama sina Bai Shan at Zia Lu, maraming tao ang nagpaplanong bumili ng magandang para kay Yang Yian. Sa katunayan, ang pangalawang layunin ng sinaunang martial arts conference na ito ay isang ekspedisyon na inorganisa ng mga likas na masters. At dito sa Shaoshan Gorge ng Wushan County, mayroong isang mapanganib na lugar na kinokontrol ng ilang mga sinaunang sekta, at ito rin ay isang lugar kung saan sila ay may mga seryosong pagkakataon. Sa madaling salita, may mga benepisyo. Kaya nag-aatubili si Yang Yian na naging isa sa kanila. Ayon kay Changeling at iba pa, ito ang lugar kung saan nagpraktis si Wu Xian, ang imperial na manggagamot ni Emperor Yao, noong sinaunang panahon ng Tang Yao, at ang Wushan County ay ipinangalan kay Wu Xian. Si Wu Xian ay isang figure sa mga sinaunang alamat ng Han. Nabuhay siya noong panahon ng paghahari ni Emperador Yao ng Tang. Siya ay sikat sa kanyang panghuhula. Maaari niyang pahabain ang kapalaran at karamdaman ng mga tao, malaman ang buhay at kamatayan ng mga tao, at hatulan ang kaligtasan at pagkasira ng mga tao sa pamamagitan ng mga taon. Iginalang siya ni Emperador Yao bilang isang banal na mangkukulam at hinirang siya bilang isang mabuting ministro. Sa Oracle Bone Script, si Wu Xian ay isinulat bilang Xian Wu. Siya ay mahusay sa panghuhula, ang nagtatag ng panghuhula, at isang kinatawan ng teokrasya. Siya ay ang guro ng estado ni Emperor Taiwo ng dinastiyang Shang at ang nagtatag ng panghuhula. Siya ay isang sikat na astrologo na naging matagumpay sa pamamahala sa maharlikang pamilya at nagsulat ng Xianyi. Inimbento din ni Wu Xian ang pamamaraan ng pag-star pooling. Bagamat ang aklat na Wu Xianzan ay isinulat mula sa panahon ng naglalaban ng estado hanggang sa unang bahagi ng dinastiyang Han, namana nito ang pagkatuto ni Wu Xian. Ang sinaunang gawaing astrolohiya na ito ay unang iminungkahi ang unit ng pagmamasid ng paghugot ng bituin. Mayroong Wushan sa Changshu, na ipinangalan kay Wu Xian, at mayroong Wuxian Temple at Wuxian Tomb. Si Wu ay isang taong nagsisilbing medium sa pagitan ng Diyos at ng nakabababang emperador. Ang isa ay si Wu Wu, isang maalamat na mangkukulam, isang ministro ng Tang Yao, na ginamit ang kanyang mahusay na kakayahan bilang doktor ni Yao. Maaari niyang hilingin ang kaunlaran ng mga tao, pagalingin ang mga sakit ng mga tao, hilingin na matuyo ang mga puno, at hilingin na mahulog ang mga ibon. Ayon sa Aklat ng Kasaysayan, si Wu Xian ay isang matalinong ministro sa tabi ni Emperador Taiwo ng Shang. Ang kanyang anak na si Wu Xian ay nagsilbi bilang punong ministro pagkatapos umakyat sa trono ang apo ni Emperador Taiwo na si Zuyi, at kilala rin bilang isang matalinong ministro.
Mayroong syanwo sa mga inscription ng Oracle Bone, kaya naniniwala ang ilang iskolar na maaaring si Wuxian ang ministro ni Haring Taiwo ng Shang. Ang lugar na pupuntahan natin ngayon ay hindi ang puntod ni Wuxian, ngunit ang Daos Temple ni Wuxian na naitala sa mga klasik na pinagkadalubhasaan ng mga pangunahing sinaunang sekta. Bilang isang sinaunang mangkukulam, si Wuxian ay isang makapangyarihang mangkukulam sa mata ng mga sinaunang mandirigma. Ang sinaunang Kyushu na sinaunang mangkukulam ay hindi isang wizard sa ibaba, ngunit isang napaka-sinaunang misteryosong pamana, na may pangkukulam, mga mangkukulam, at iba pa. Si Wuxian ay maaaring maging isang sinaunang guro ng imperial, at ang pangkukulam at mangkukulam na kanyang ipinakita ay isang kayamanan sa mata ng ilang sinaunang sekta. Ang Wuxian Daos Temple na pupuntahan natin sa oras na ito ay isang lugar na naitala ng ilang sinaunang sekta at talagang umiiral ito. Kaya lang, hindi makapasok ang mga ordinaryong tao, at hindi mahanap. Tanging ang mga sinaunang mandirigma ng likas na antas ang maaaring makapasok sa lugar na iyon. Ayon sa pagpapakilala ni Bai Shan kay Yang Yian, ang Wuxiang Daochang ay puno ng nakal-alasong fog sa buong taon, na mahirap makita sa mata. Dapat itong bantayan ng isang porma sayon. Ang hamog ay maaari lamang ikalat minsan sa bawat 10 taon, at ang oras na ito ay isang oras lamang, kaya sila ay lumabas ng bundok. Una, narinig nila na may chismis na si Pei Yuandan ay lumitaw sa secular na mundo, at siya nga pala, dumating sila upang mag-host ng sinaunang martial arts conference at makahanap ng ilang mahuhusay na disipulo para sa sekta. Pangalawa, ito ay Wuxian Daochang, umaasang pumasok at subukan ang kanilang kapalaran. Sinabi ni Bai Shan na hindi pa siya nakakapunta doon. Ayon sa isang elder ng Wudang na nakapunta sa Wuxian Daochang, si Wuxiang, bilang isang sinaunang mangkukulam, ay puno ng mga espiritual na gamot. Daan-daang taon ng espiritual na mga gamot ay karaniwan, libu-libong taon ng espiritual na mga gamot ay magagamit din, at mas bihira ay 10,000 libong taon ng espiritual na mga gamot. Masasabing ito ay isang lugar na puno ng mga kayamanan. Sa totoong Wuxiang Daochang, mayroong isang kuweba na hindi pa napasok ng sinuman sa sinaunang martial arts world. May pintuan daw ng kuweba, pero hindi ito makapasok. Sa loob ng libu-libong taon, ang sinaunang martial arts world ay hindi sumusuko sa paggalugad ng Wuxiang Daochang, upang makapasok sa totoong portal ng kuweba, makuha ang mana ng Wuxiang sinaunang pangkukulam at mangkukulam, at iba pa. Sa makatuwid, ang mga likas na strongmen ng sinaunang martial arts world ay papasok upang tuklasin minsan bawat 10 taon, at hindi susuko. Siyempre, ang Wuxiang Daochang ay isang treasure land, ngunit isa ring mapanganib na lugar. Not to mention the perennial poisonous gas, ang susi ay may mga mababangas na hayop na nagbabantay dito. Sinasabi na ang bawat pagsaliksik ay mawawala ng maraming likas na buhay dito. Nagniningning ang mga mata ni Yang Yian nang marinig niya ang mga salitang ito. Tinanong niya ang kanyang amo tungkol sa sinaunang mangkukulam sa kanyang puso. Sinabi ni Master Yun Tian Xi na ito ay talagang isang uri ng magsasaka, ngunit iba ang mana. Mayroon ding kasabihan ng mga sinaunang mangkukulam sa mga magsasaka. Nabatid na kung hindi sila mga cultivator na dalubhasa sa paglinang ng isang malakas na pisikal na katawan, ang pangkukulam na kanilang pinagdadaanan ay napakahina din. Ang mga sinaunang magsasaka ng mangkukulam ay mga makapangyarihang tagapagtanim ng katawan noong sinaunang panahon, tulad ng mga nagsasaka ng qi. Kaya ang kaibahan ay ang isa ay nililinang ang katawan upang makapasok sa tao, at ang isa naman ay naglilinang ng kaluluwa upang makapasok sa tao. Gayunpaman, ayon sa pari, nawala na rin ang sinaunang kulam sa mundo ng paglilinang. Kung ang Wuxiang Daochang na binanggit ni Bai Shan at ng iba ay talagang isang shaman's Daochang, kung gayon ay maaaring may magagandang bagay. Partikular na inaabangan ito ni Yang Yian. Binasa rin ni Yang Yian ang tungkol sa mga mangkukulam sa isang sinaunang aklat ng panahon ng naglalaban ng estado. Sa kanyang pag-unawa, ang mga mangkukulam ay ang hinalinhan ng Taoismo. Ang orihinal na kahulugan ay ang mga sinaunang tao na maaaring tumawag ng mga Diyos sa pamamagitan ng pagsasayaw. Ang mga sinaunang doktor sa Kyushu ay tinatawag ding mangkukulam. Ngayon ang ibig sabihin ay mga wizard, mangkukulam, at iba pa. At mayroon ding mga apelyido. Ang mga sinaunang tao ay naniniwala na ang mga mangkukulam ay maaaring makipag-usap sa mga multo at Diyos, at pakilyusan ang kapangyarihan ng mga multo at Diyos upang maalis ang mga sakuna at yumaman ang mga tao, tulad ng pagtawag sa mga Diyos, hula, pagdarasal para sa ulan, at paggamot sa mga sakit. Sa paglipas ng panahon, ito ay naging isang kailangang-kailangan na propesyon sa sinaunang buhay panlipunan. Bilang karagdagan, ang mga mangkukulam ay may paalang na tuktok na sumusuporta sa langit, isang paalang na ilalim na nakatayo sa lupa, at isang patayong gitna na nag-uugnay sa langit at lupa, na nag-uugnay sa mga tao sa gitna, at tunay na konektado sa langit at lupa. Mayroon ding alamat ng 12 ninuno na mangkukulam sa mitolohiya ng Kyushu. Ayon sa alamat, sinunod ni Pangu ang utos ni Hongjun at hinati ang kaguluhan sa Pangu Banner, tinukoy ang lupa, apoy,
Feng Shui gamit ang diagram ng Taiji, pinaghiwalay ang malinaw at maputik na langit at lupa, binuksan ang primitive na mundo, at binago ang 6 na reinkarnasyon, na walang katapusan. Namatay si Pangu dahil hindi niya kayang suportahan ang kapangyarihan ng paglikha ng mundo. Ang kanyang kaluluwa ay nahahati sa 3 purong isa, Taishang Laojun, Yuan Shi Chanzen, at Tungtian Jiaoju, upang likhain ang mundo. Karamihan sa kanyang kakanyahan ng katawan at dugo ay naging 12 ancestral witch, at isang maliit na bahagi nito ang umikot sa 6 na reinkarnasyon. Sa madaling salita, ang mga sinaunang mangkukulam ay sumasakop sa isang napakahalagang posisyon sa mga alamat at alamat ng Kyushu. At si Wu Xian ay isang taong naitala sa kasaysayan. Hindi inakala ni Yang Yiu na isang araw ay pupunta siya sa Daoist Temple ng isang sinaunang mangkukulam. Siyempre, mula sa puntong ito, makikita na ang makasaysayang pamana ng mga sinaunang sekta ay napakahaba, at ang pundasyon ay hindi dapat maliitin. Ngayon siya ay nakikipag-ugnayan sa mga sinaunang mandirigma ng una at ikalawang antas ng katutubo. Sino ang nakakaalam kung may mga Panginoon sa itaas ng ikalawang antas ng pagiging katutubo, o maging ang ika-9 na antas ng pagiging katutubo sa kanilang sekta? Dapat walang pagdududa. Kapag iniisip ito, labis pa rin ang pag-aalala ni Yang Yiu. Ngayon, hinarap niya sina Yuan Chenzi at Ding Yang nang walang pag-aalinlangan, kahit na ang dalawa ay hindi nag-away sa huli. Ngunit sa palagay ko dapat ay dahil kina Zia Lu at Bai Shan, dalawang master ng ikalawang antas ng katutubo, na malapit sa kanya. Kung wala si Zia Lu at Bai Shan, tinansya ni Yang Yiu na hindi siya madaling lampasan ni Yuan Chenzi at Ding Yang. Naisip niya sa kanyang sarili na kailangan niyang mag-ingat laban kina Yuan Chenzi at Ding Yang, dahil baka may gawin silang masama sa kanyang likuran. Sa kabilang banda, dapat mayroong mga makapangyarihang likas na sinaunang martial artist sa likod nila. Paano kung magdulot sila ng gulo para sa kanya sa hinaharap? Hindi niya masabi. Iniisip ang tungkol sa pagtatanghal sa sinaunang martial arts conference kahapon, siya ay medyo nakakasilaw. Pino niya si Pei Yuandan at nagpakita ng likas na martial arts, at mayroong hindi bababa sa 3 sa kanila. Magseselos ba ito sa iba? Bukod dito, noong aalis si Yang Yiu kahapon, pinabalik niya si Lu Zuozi at ang kanyang apprentice sa sinaunang kabisera dahil kailangan nilang sundan siya sa Wuxiang Daochang. Paano kung ang ilang sinaunang martial arts forces ay nakatutok sa kanila? Kapag naiisip ang mga ito, nakaramdam ng hindi maipaliwanag na inis si Yang Yiu. Sa oras na ito, ang Daoist na pari na si Changeling na naglalakad sa harapan ay sumigaw, nakarating na kami. Tila malapit nang mawala ang hamog, at ang tarangkahan ng Wushan ay magiging malawak na bukas. Daoist. Nagsalita si pari Changeling, na pinutol ang ligaw na pag-iisip ni Yang Yiu. Tumangala siya at nakitang nakarating na ang grupo sa kalagitnaan ng isang bundok. Ito ay isang bundok ng mga tao sa Shaoxiangxia. Maliwanag sa bundok na ito. Makalipas ang mahigit 3 oras na paglalakad, lumihis sila sa kalahating punto sa likod ng bundok. Ano? Lumitaw sa paningin ay makapal na fog, na papaligiran ng mga bundok. Ang malagatas na puting hamog na daan-daang metro ang layo ay nagtipon ngunit hindi naghiwa-hiwalay, gumugulong at hindi ito may waksi ng hangin. Ito ang Wushan Mountain na binanggit ng Daoist priest na si Changeling. Ang tunay na Wuxian ay nasa malalim na kabundukan na natatakpan ng makapal na hamog. Tinanong ni Yang Yiu si Bai Shan, bakit huminto? Hindi ba pwedeng pumunta ka na lang doon? Master, hindi mo alam. Tingnan ang ulap sa ibabaw ng mga bundok. Ito ay umaabot ng daan-daang milya, at isa rin itong siksik na primitive na kagubatan. Kung tayo ay papasok bago mawala ang hamog, tayo ay maliligaw, at tayo ay hindi matitiis sa nakalalasong miasma sa maliwanag na hamog. Nandito ang Daoist Changeling 10 taon na ang nakararaan. Siya ay may karanasan. Susundan na lang natin siya sa bundok. At ayon sa isang senior mula sa Wudang na pumasok, ang fog ay automatikong mawawala sa loob ng isang tiyak na oras. Kailangan nating pumasok sa mga bundok bago tayo sa panahong ito, at pagkatapos ay hanapin ang pasukan upang makapasok sa Wuxiang Daoist Temple. Pagkatapos magsalita ni Bai Shan, sinabi talaga ni Daoist Changeling sa kanyang harapan, mayroong 10 minuto na lang para mawala ang hamog. Kailangan nating makalusot sa lalong madaling panahon sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos maghiwa-hiwalay ang fog, magkakaroon ng bahagi ng Cave Road, mga 2 kilometro ang haba. May mga makamandag na ahas at makamandag na langgam sa kuweba, na mga makamandag na insekto na lumalaki sa nakalalasong miasma sa buong taon. Kahit na ang pagkagat ay hindi nakamamatay, ito ay lubhang makati. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang katawan ay manhid, at ang paggalaw ay bumagal, at mas maraming nakakalason na insekto ang aatake dito. Kaya maghintay ng ilang sandali, oras na para sa lahat na sumugod sa 2 kilometrong mabatong lugar sa pinakamabilis na bilis batay sa kanilang sariling mga kakayahan. Mga kapwa tawista, mangyaring maging handa. Bilang karagdagan, kapag tumalon ka, huwag lumampas sa 3 metro.
Ang nakal-alasong miasma ay umiiral pa rin sa loob ng 3 metro. Ang paglanghap nito ay magdudulot ng kalituhan, na mas mapanganib kaysa makagat ng mga nakakalason na insekto. Tumingin si Changling Daochang sa fog sa kanyang harapan at nagbigay ng mga tagubilin ng hindi lumilingon. Tila kinukwenta niya ang oras kung kailan mawawala ang hamog. Sa isang tiyak na sandali, sinabi ni Changling, ang ulap ay nagsisimula ng hamupa, lahat ay umalis. Sa dagandong, ang katawan ni Changling ay naging natitirang anino at sumugod sa fog sa napakabilis na bilis. Nakita ni Yang Yiyo na ang fog ay unti-unting nawawala, na nagpapakita ng isang kulay abo-asol na mabatong lugar sa kanyang harapan. Ito ay lahat ng mga bato, hindi isang solong damo, napakakaiba. Ang lupain ay isang matarik na bundok na may slope na 45 degrees, na umaabot sa isa pang tuktok ng bundok daan-daang metro ang layo. Sa pangunguna ng Daoist Changeling, sumunod sina Ding Yang at Yuan Chenzi, ang ninuno ng core ng Earth, sa kanilang mga after images. Tumakbo silang lahat ng buong bilis, hindi man lang nangangahas na tumalon, sa takot sa 3 metrong nakal-alasong miasma sa itaas ng kanilang mga ulo. Tinanong ni Bai Shan si Yang Yiyo, at sinabi ni Yang Yiyo na wala siyang problema at nagmamadaling umakyat. Sa huli, naiwan sina Yang Yiyo at Zia Lu. Sa oras na ito, si Zia Lu ay hindi nagkunwaring may boses, at si Tian Lei, na mahusay na nagsalita, ay may sinabi kay Yang Yiyo na halos mawala ng dignidad kay Yang Yiyo. Higa ka sa likod ko, babuhitan kita. Kanina pa ako dito, hindi madaling maglakad. Akala ni Zia Lu ay medyo mahina pa ang lakas ni Yang Yiyo, matutulungan niya ito. Ang mukha ni Yang Yiyo ay puno ng mga itim na linya, at ang kanyang pagkalalaking chauvinism ay agad na sumambulat at sinabi, isang bahagi lang ng kalsada, ako ay isang may sapat na gulang, bakit kailangan ko ng isang babaeng tulad mo upang buhatin ako? Kung kailangan ko, ihahatid kita sa kabila. Sige, mauna ka na, huwag kang mag-alala sa akin, nakakalaso na insekto at nakal-alasong miasma lang yan, nakapikit ako kaya kung lampasan. Nagyabang si Yang Yiyo sa harap ng babae nang hindi nag-iisip, ngunit hindi niya inaasahan na mahihirapan siya sa susunod na paglalakbay. Kabanata 289 si Ding Yang ay gumagawa ng masama. Nakita ni Zia Lu na si Yang Yiyo ay puno ng kumpiyansa at walang sinabi. Anyway, siya ay isang sirena na demonyo, at ang kanyang isip ay hindi kasing komplikado ng sa mga tao. Huwag pansinin si Yang Yiyo, at direktang naging natitirang anino at sumugod sa mabatong lugar. At sinabi ni Yang Yiyo ang totoo. Sa pagharap sa ilan sa mga panganib na binanggit ni Daoist Changeling, talagang wala siyang pakialam. Siya ay ganap na ignorante at walang takot. Sa isang talon, nakatakbo na rin siya ng mahigit 3 metro ang layo. Sa oras na ito, ang cultivation ni Yang Yiyo ay ang ika-9 na antas ng Qi refining stage, at ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay nad-oval sa diameter na 54 na metro. Habang humahabol, nakikita pa rin niya ang figure ng sirena na si Zia Lu na kumikislap sa mga bato kasama ang kanyang espiritual na kamalayan. Isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig, at biglang nagkaroon ng mapagkompetensyang espiritu si Yang Yiyo, at ang bilis ng kanyang tunay na sirkulasyon ng enerhiya ay tumaas muli. Nang tumuntong sa mabatong lugar, binigyang pansin din ni Yang Yiyo ang mga nakakalaso na insekto at langgam na binanggit ni Daoist Changeling, at wala siyang nakitang mga nakakalaso na insekto sa kanyang espiritual na kamalayan. Dahil dito ay nagtaka si Yang Yiyan kung si Daoist Changeling ba ang sadyang tinatakot sila. Sa pag-iisip tungkol dito, ito ay malamang na hindi at ganap na hindi kailangan. Anyway, hindi naman masama ang mag-ingat. Sa sandaling ito, mahigit 100 metro na ang kanyang tinakbo patungo sa magulong mundo. Sa isang tiyak na sandali, bigla niyang nakita si Zia Lu sa kanyang harapan na bumagal, kahit 1/3 mas mabagal kaysa dati. Siya, tumatawa pa rin sa puso niya. Sinadya ba siyang hinintay ng sirena? Naisip ni Yang Yiyan na ang halatang pagpapakita ng mabuting kalooban ni Zia Lu ay napakahalaga. Wala siyang kaibigan, o kahit man lang wala siyang kaibigan. Tuwang-tuwa si Yang Yiyan na maging kaibigan siya. Bagamat siya ay isang sirena na demon cultivator, hindi siya tinuring ni Yang Yiyan bilang isang demon cultivator. Sa halip, hinangaan niya ang kanyang pagkakakilanlan at kasanayan bilang tagapag-alaga ng sangkatauhan. Kung maaari, handa si Yang Yiyan na gawin ang kanyang makakaya para tulungan si Zia Lu. Mula sa hitsura ng ilang mga katutubo at ang kanilang mga negosasyon sa kanya, nakita ni Yang Yiyan na wala silang maraming alalahanin tungkol kay Zia Lu o Shen Longtan. Marahil ang lakas ng mga taong dumating ngayon ay isang antas na mas mababa kaysa kay Zia Lu, at lahat sila ay nasa pangalawang antas ng likas. Tinansya ni Yang Yiyan na wala sa kanila ang magbibigay ng mukha kay Zia Lu. Nang iniisip ito sa kanyang puso, si Yang Yiyan ay muling pumasok sa mabatong lugar ng mahigit 100 metro. Sa isang tiyak na sandali, bigla siyang nanginig sa buong katawan, at ang kanyang mabagal na bilis ay bumagal ng hindi sinasadya. Sa kanyang espiritual na kamalayan, natagpuan niya ang isang mahaba at makulay na ahas.
Hindi gaanong kalakihan, kasing laki lang ng mga ahas na nakikita sa mga ordinaryong bundok, ngunit marami sila, at talagang makulay ang mga kulay. Alam ni Yang Yian na ang mga ahas na ito ay malamang na mga makamandag na ahas, at sila ay mga makamandag na ahas na may napakalakas na lason. Kakaiba, mayroon ding isang uri ng makukulay na langgam na may mga butik sa pugad ng ahas, na dapat ay ang makamandag na langgam na binanggit ni Daoist Changeling. Ang dalawang makamandag na nilalang ang nagkasalikop sa isa't isa, ngunit walang salungatan sa pagitan nila. Tila may kanya-kanya silang ginagawa. Ang distansya sa pagitan ng dalawang panig ay napakalapit, ngunit ni isa sa kanila ay hindi nakagambala sa isa't isa. Dapat sabihin na ito ay isang kakaibang larawan. Ang mahalagang salita ay marami. Ang buong mabatong lugar ay puno ng mga makamandag na ahas at makamandag na langgam. Makakagat lang ako ng bala at sumugod. Hindi nakakagulat na ang sirena na si Zia Lu ay bumagal. Nakapasok pala siya sa isang tunay na pugad ng mga makamandag na ahas at langgam. Sa harap ni Zia Lu, maliban sa Daoist Changeling na unang tumakbo, si Bai Shan, Ding Yang, ang Earth Core Patriarch, at Yuan Chenzi ay nakitang lahat. Tila ang mga lugar kung saan nagtatakbuhan ng mga tao ay nagsisikap na umiwas sa mga makamandag na ahas at langgam. Nang walang mahawakan, nakita ni Yang Yiu na ginagamit ng lahat ng mga tao ang kanilang tunay na enerhiya na nagbabagong yuan para iwaksi ang mga makamandag na langgam na nasa buong magulong mundo, at pagkatapos ay gagamitin nila ang lakas ng kanilang mga paa upang tumalon pa sa susunod na hakbang. May isang detalye na hindi maisip ni Yang Yiu. Napag-alaman niya na noong ginamit ng mga taong nasa harapan niya ang kanilang tunay na lakas para iwaksi ang mga makamandag na insektong ito, napakagaan ng mga ito, pinaghihiwa-hiwalay lang ang mga ito, at tila hindi nila ginamit ang kanilang tunay na enerhiya upang direktang patayin ang mga nakaalasong insekto sa ilalim ng kanilang mga paa. Ito ay tila napakahirap kay Yang Yiu. Mas mainam na gumamit ng totoong enerhiya upang patayin sila ng direkta, at ito ay magpapabilis din. Pero sa pag-iisip, baka may isa pang misteryo, kaya sumunod na lang siya sa mga hakbang nila. Habang lumalakad sila, mas marami ang mga nakakalaso na insekto. Sa kanilang paningin at sa kanilang espiritual na kamalayan, nalaman nila na ito ay parang dagat ng mga makamandag na insekto. Sa bawat batong nahawakan nila ay may makamandag na ahas o makamandag na langgam, na ganap na natatakpan ng kulay ng bato. Bumagal din ang takbo ng lahat. Sa oras na ito, tanging sina Zia Lu at Bai Shan, dalawang makapangyarihang tao sa ikalawang antas ng Xiantian, ang nasa unahan ng daan-daang metro. Pagkatapos ay dumating ang Earth Core Ancestor, Yuan Chenzi, at Ding Yang, na nasa dulo. Tila simbolo ito ng lakas ng lahat. Nasa dulo si Ding Yang. Naisip ni Yang Yian, maaaring si Ding Yang ang pinakamahina sa ilang Xiantian. Kapag ganito ang iniisip, si Yang Yian mismo ay nahihirapang naglakad. Nang iangat at ibinagsak niya ang bawat paa, kailangan niyang kontrolin ang kanyang tunay na chi upang gamitin ang kanyang tunay na chi upang iwaksi ang mga nakakalaso na insekto sa bato sa ibaba, at hindi siya maaaring gumamit ng labis na puwersa upang mapuksa ang mga makamandag na insekto. Ito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na nakatali, at ang kanyang paglalakad ay naging mabagal at mas mabagal. Pagkaraan ng ilang minuto, napagtanto ni Yang Yian na hindi niya makita si Zia Lu at Bai Shan. Ngunit naabutan niya si Ding Yang at nakipagsabayan sa kanya. Sa pagkakataong ito ay ipinakita ni Ding Yang ang kanyang signature smile, at sinabi kay Yang Yiu tulad ng Maitreya Buddha, "Kabayan Daoist Yang, paano kung tulungan kita? Mas magiging madali ba kung susundin mo ang yapit ko?" Hindi naniniwala si Yang Yiu na napakabait ni Ding Yang. May pride din siya. Ngumuso siya, "Salamat sa iyong kabaitan, kapwa Daoist Ding. Ang maliit na paghihirap na ito ay hindi isang problema para sa akin. Haha, buti naman. Kung kailangan mo ng tulong mamaya, sabihin mo lang sa akin. Siyempre, hindi kita matutulungan ng libre. Kailangan ko ng 2 K1 pills, haha." Biglang tumawa ng malakas si Ding Yang. Dahil dito, naramdaman ni Yang Yian na may mali. Oo nga, nang matapos magsalita si Ding Yang, bigla siyang tumalon sa isang malakas na tawa, at idinampi ang kanyang mga palad sa mabatong lugar sa ilalim ni Yang Yian sa himpapawid. Tapos biglang bumili si Ding Yang at umalis. Ngunit ang mukha ni Yang Yian ay nagbago ng gusto at umungal. "Oh, Dimending, ang lakas ng loob mong lokohin ako. Hahaha, kung kailangan mo ng tulong, inumin mo ang K1 pill, mas mabuti ang recipe, hahaha, dahan-dahan lang maglaro." Naabutan na ng boses ni Ding Yang si Yuan Chenzi at ang Earth Core Ancestor na daan-daang metro ang layo sa isang malakas na tawa. Sa peripheral vision ni Yang Yian, silang tatlo ay nagpakita ng masayang tawa, at alam niya na ang tatlong bastos na ito ay nagsanib puwersa para manggulo para sa kanya.
Gayunpaman, talagang may problema siya ngayon. Ang isang malaking bilang ng mga makamandag na insekto at langgam sa kanyang harapan ay pinatay ng mga palad ni Ding Yang, at biglang umakyat ang lahat ng mga nakakalason na insekto sa kanyang paligid, gumawa ng sumisitsit na dagandong, na halatang nagalit ang mga nakakalason na insekto. Sa oras na ito, nalaman ni Yang Yian na ang mga makamandag na langgam ay may malinaw na pakpak sa kanilang katawan at lumipad pataas. Kung gusto niyang sumulong o tumira, mapipilitan siyang umatake. Kapag siya ay umatake, kailangan niyang patayin ang mga makamandag na insekto. Kapag mas pinapatay niya sila, mas magiging mabisyo sila. Ngunit walang pagpipilian si Yang Yian kundi gumamit ng karahasan upang linisin ang daan. Umungol siya at pinalibot ang kanyang tunay na enerhiya sa kanyang mga palad. Pagkatapos ng ilang hampas ng palad, ang malalaking swath ng mga makamandag na insekto ay ginawang tinadtad na karne. Gayunpaman, tumindig ang balahibo ni Yang Yian. Dahil nalaman niya na ang mga makamandag na ahas at makamandag na langgam sa loob ng daan-daang metro sa isang tabi ay umaaligid sa kanya na parang tubig. Sa kabilang panig, si Ding Yang at ang tatlo pa, na daan-daang metro ang layo, ay gumawa ng masasamang pagbabanta. "O Demon Ding, hindi kita pababayaan," sigaw ni Yang Yian. Sa sandaling ito, para siyang patak ng tubig na nahuhulog sa kumukulong kawali ng langis, na napapaligiran ng mga makamandag na ahas at makamandag na langgam sa paligid. Buti sana kung ganun lang. Maaari niyang patayin ang mga ito habang lumilipad. Ang pangunahing punto ay ang mga makamandag na langgam ay talagang lumaki ang mga pakpak at lumipad pataas, na agad na nakapalibot sa kanya. Sa wala pang tatlong paghinga, na-block ang kapangyarihan ni Yang Yian. Ginamit pa niya ang palad na nanginginig sa langit gamit ang dalawang palad. Bagamat napakalaki ng kapangyarihan ng isang palad, hindi ito masyadong epektibo laban sa maliliit na makakapal na nakakalason na insekto. Sa halip, umakit ito ng mas maraming pag-atake. Sa pakiramdam na hindi siya sapat, binalot ni Yang Yian ang kanyang buong katawan ng totoong chi, at pagkatapos ay nagsimulang umatake, na iniisip na sumugod. Bagamat siksik ang bilang ng mga makamandag na insekto, buti na lamang at mahina ang mga ito at hindi siya madapa. Ngunit hindi may kakaila na nagdulot ito ng malalaking hadlang kay Tai, dahil sa napakaraming dahilan. Sa isang tiyak na sandali, naramdaman ni Yang Yian na hindi niya mapupuksa ang mga nakakalason na insekto, at ito ay makaakit lamang ng higit pa. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, ang tunay na apoy ay lumitaw sa kanyang buong katawan, at siya ay agad na naging isang taong apoy. Ngayon ay naabot na niya ang ikasyam na antas ng chi refining stage, at maaari nang magpakilos ng mas totoong chi. Halos hindi niya magagamit ang tunay na chi upang bumuo ng apoy sa buong katawan niya, ngunit kumakain ito ng maraming totoong chi. Gayunpaman, walang pagpipilian si Yang Yian. Ang pamamaraang ito ay gumana. Nang lumitaw ang tunay na apoy sa buong katawan niya upang protektahan siya, ang malalaking grupo ng mga makamandag na ahas at langgam ay naging abo. Naramdaman ni Yang Yian ang pagbaba ng resistensya kaagad, at agad niyang binilisan ang kanyang lakad at sumugod. Sa sandaling ito, daan-daang metro ang layo, ang boses ni Ding Yang ay dumating, "Anak, tapos na ang hamog na ulap, dahan daw ang maglaro sa nakaw-alasong miesma, good luck, hahaha." Sa oras na ito, hindi na makikita si Ding Yang at ang iba pa. Nang marinig siyang magsalita, biglang nagbago ang mukha ni Yang Yian. Lumipas ang 10 minuto, at muling lumitaw ang hamog sa itaas ng kanyang ulo. Ang buong mabatong lugar ay agad na nabalot ng hamog, at sa sandaling ito ay nasa mabatong lugar pa siya at hindi pa umaalis. Kabanata 270, ang mantra para maitaboy ang mga insekto. Napapaligiran na siya ng mga makamandag na ahas at langgam, at ngayon ay natatakpan na siya ng hamog. Ang pangunahing punto ay sinabi ng Daoist Changeling na ang miasma ay maaaring makaapekto sa isipan ng mga tao, at ang lason na gas ay isang maliit na bagay. Nakaramdam ng kaunting kapaitan si Yang Yian sa kanyang puso. Wala pa siyang karanasan at niloko ng matandang demonyo. Bagamat siya ay galit na galit, alam niyang hindi siya mawawalan ng katinoan sa sandaling ito, kung hindi ay nasa panganib siya. Sa proteksyon ng tunay na apoy sa kanyang katawan, ang mga makamandag na ahas at langgam ay sumugod pa rin sa kanya na parang mga gamo-gamo sa apoy. Bagamat hindi sila maaaring magdulot ng anumang pinsala, mabilis nilang inuubos ang kanyang tunay na lakas. Ang pinagmumula ng pagbabago ng tunay na apoy ay sinusuportahan lahat ng tunay na enerhiya. Kung magpapatuloy ito, maaga o huli ay mapapagod din siya. Tumatakbo pa rin siya ng ligaw. Sa isang kisap mata, napakakapal ng hamog na hindi niya makita ang 3 metro. Ang ikinagulat ni Yang Yian ay ang kanyang espiritual na kamalayan ay talagang nawalan ng paggana nang bumagsak ang fog. Ang kanyang espiritual na kamalayan ay natatakpan ng hamog, at hindi siya makaalis sa 3 metro, at hindi ito totoo sa mata. Nag-aalala tungkol sa miasma na pumapasok sa kanyang katawan, hinarang ni Yang Yian ang kanyang paghinga at tumakbo palayo. Naisip niya na malapit na siyang makaalis sa mabatong lugar, at makakalabas siya hanggat nakahawak siya. Ngunit nang maisip ito ni Yang Yian, nakaramdam siya ng pait sa susunod na sandali.
Nalaman niya na ang miasma ay hindi lamang lason, ngunit nakabalot sa kanyang katawan sa susunod na sandali, na may malakas na kaagnasan. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit napaka-solemn ng Daoist changeling nang magsalita siya tungkol sa miasma. Oo naman, binubuli ng miasma ang mga tao sa mga lugar kung saan maaaring pumunta ang malalakas na tao sa likas na antas. Bagamat hinaranggan niyang Yian ang kanyang paghinga at mayroong isang layer ng tunay na fire defense sa kanyang katawan, hindi niya inaasahan na kapag dumating ang makapal na fog, ito ay tatagos pa rin kung saan-saan at mag-drill sa kanyang katawan sa pamamagitan ng mga pores. Hayaan itong mag-drill, mayroon din itong malakas na kaagnasan, at hindi nito kinakain ang katawan, ngunit ang tunay na chi. This time medyo nagpanik na siya. Para labanan ang mga pag-atake ng mga makamandag na ahas at makamandag na langgam, isang malaking halaga ng totoong chi ang ginawang totoong apoy para sa pagtatanggol, at ang pagkonsumo ay kamangha-mangha. Ngayon sa malaganap na miasma, ang pagkonsumo ay mas mabilis. Sa ilang paghinga lang, naubos na ang kalahati ng chi sa kanyang katawan. Sinumpa ni Yang Yiu ang mga ninuno ni Ding Yang sa kanyang puso, at nanumpa sa kanyang sarili na papatayin niya ang bastard na ito kapag nakalabas na siya. Bagamat ang tunay na apoy ay nag-alis ng daan, ang mga makamandag na ahas at langgam ay hindi makapasok sa kanyang katawan, ngunit hindi niya napigilan ang napakarami sa kanila, at nakaramdam siya ng takot nang matapakan niya ang mga ito. Hindi ito matutuloy. Inilabas ni Yang Yiu ang huling chi gathering pill at inilagay ito sa kanyang bibig, naghahanda na harapin ang mga paghihirap kapag hindi sapat ang true chi. Desidido siyang tamaan ng shocking palm ang harapan. Boom! Ang mga makamandag na ahas at langgam sa langit ay naging tinadtad na karne, pangunahin ang mga bangkay ng mga makamandag na ahas. Isang malaking bahagi ng kalsada ang nabuksan, ngunit dumating ang gulo. Marahil ito ay ang madugong amoy ng isang malaking bilang ng mga makamandag na bangkay ng ahas na agad na umakit ng mas maraming makamandag na ahas upang umatake. Ang isang shocking palm ay ubusin ng marami sa kanyang true chi, at imposibleng patuloy na umatake. Nalaman ni Yang Yiu na isang hanggal na kilos ang pag-alis ng daan gamit ang isang palad, at hindi niya inaasahan na makaakit ng mas maraming makamandag na ahas para umatake. Ang pagkonsumo ng totoong chi ay natatalo sa bilis na ikinagulat ni Yang Yiu, ngunit hindi siya lumayo sa mga bato, na papaligiran ng mga makamandag na ahas at langgam. Pumasok na ang ilang miasma sa kanyang katawan at gumagala sa kanyang katawan. Ito ay kinakain unti-unti at may potensyal na ma-assimilate ang tunay na chi. Ano ang dapat niyang gawin? Tumangala si Yang Yiu sa fog o miasma sa taas na 3 metro sa itaas ng kanyang ulo. Wala siyang pakialam at naghanda na para lumipad palayo sa himpapawid. Ito ang tanging paraan para makaalis kaagad. Kahit na mas maraming miasma ang maaaring maabsorb sa katawan, ito ay mas mahusay kaysa sa natupok sa bato, tama. Siya. Ginawa ito sa sandaling naisip niya ito. Agad siyang tumalon at dumapo sa miasma 6 na metro sa ibabaw ng lupa. Ang miasma dito ay kasing kapal ng materialization. Sa isang iglap, doble ang dami ng miasma na pumasok sa kanyang katawan. Tumalon siya sa ere at tumalon ng 3 metro ang layo. Matapos mahulog, natuwa si Yang Yiu. Sa bilis at distansyang ito, malapit na siyang makalabas. Ginamit niya ang kanyang tunay na lakas para tatakan ang kanyang mga paa at pumatay ng maraming makamandag na ahas at langgam sa ilalim ng kanyang mga paa. Malapit na siyang gumawa ng pangalawang paglukso. Ngunit pagkatapos, sa sandaling nagpapuwersa siya, sumapit ang trahedya. Nakaramdam siya ng pagkahilo, nanginginig ang kanyang katawan, at nanlalabo ang kanyang paningin. Nababalot na siya ng hamog at hindi na siya makakita ng malinaw. Ngayon siya ay ganap na bulag. Alam niyang nagsimula na ang kapangyarihan ng nakal-alasong miasma. Gaya ng sinabi ng Daoist na si Chang Ling, ang nakal-alasong miasma ay maaaring makaapekto sa isip. Ganito ang pakiramdam ni Yang Yiu sa sandaling ito. Napagtanto niya na lahat ng kanyang hinawakan ay lumiliko, at ang kanyang katawan ay umindayog ng hindi sinasadya, na tila siya ay lasing. Naapektuhan nito, ang tunay na apoy sa kanyang katawan ay nawala ng kontrol at nagkaroon ng kapintasan. Biglang maraming bahagi ng kanyang katawan ang nakagat ng makamandag na ahas at langgam. Anyway, nakaramdam siya ng pamamanhid sa buong katawan niya, at ang sakit ay natitiis pa rin para kay Yang Yiu. Ano ang dapat kong gawin, matanda? Ayaw niyang mahirapan ang kanyang amo, ngunit ngayon ay hindi na niya magawa. Haha, akala ko kaya mo, pero hindi mo kaya ang maliit na paghihirap na ito. Ang boses ni Master Yun Changxi ay puno ng pagkatuwa. Kinagat ni Yang Yiu ang kanyang dila at sinubukang gisingin ang sarili. Siya ay galit na galit at sinabi sa kanyang puso, matanda, mag-isip ng isang paraan mabilis. Hindi na ako makatagal. Ang aking ulo ay nahihilo na para akong makatulog anumang oras. Hindi ka pa rin naniniwala kapag sinabi kong tanga ka. Pakiramdam ng mabuti ang pagkakaiba ng miasma dito. Nagmura si Yun Changxi. Ang miasma ay lason. Maaari itong makaapekto sa aking isip at pumatay sa akin. Ano pa bang magagawa ko?
Galit na galit si Yang Yiyo na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at iwinagayway ang tunay na apoy upang itaboy ang mga makamandag na insekto na papalapit. Idiot, buksan mo ang iyong pandama at sumipsip ng maraming miasma. Sa tingin mo ba ang Chenkun Creation Technique ay isang ordinaryong teknik? Gaano kahirap magpino ng kaunting miasma? Bagamat ang miasma ay maaaring makaapekto at magkaroon pa ng ilang mga lason, ito ay wala sa harap ng Chenkun Creation Technique. Ano ang magagawa ng maliit na miasma na ito? Ito ay hindi kahit miasma. Kung ito ay talagang malakas na miasma, naging buto ka na ngayon. Hindi mo ba nasumpungan na ang espiritual na enerhiya sa miasma ay higit pa sa labas ng mundo? Sipsipin at pinuhin lamang ito ng buong tapang, at hindi ka mamamatay. Sabi ko sa'yo, huwag kang matarante kapag may mga bagay na nakakaharap. Abala ka sa pakikitungo sa mga nakakalason na insekto at hindi mo alam kung paano gamitin ang Chenkun Creation Technique para pinuhin ang miasma sa unang pagkakataon. Puno ng panghihinayang ang boses ni Yun Changxi. Tumigil sa pakikinig si Yang Yiyo at natigilan. Parang ginawa niya yun. Hindi niya ginamit ang pamamaraan upang pinuhin ang miasma sa unang pagkakataon, ngunit mas nag-aalala tungkol sa pag-atake ng mga makamandag na ahas at makamandag na langgam. Agad niyang ginamit ang Chenkun Zhaohuagang upang pinuhin ang miasma. Tiyak na, pagkatapos ng operasyon ng pamamaraan, hindi lamang ang miasma ay napino, kundi pati na rin ang maraming espiritual na enerhiya ay napino mula dito. Ang miasma ay isa ring uri ng espiritual na enerhiya. Ang pagkahilo sa kanyang ulo ay nawala, at ang panloob na pamamaraan ay bumalik sa normal pagkatapos ng operasyon. Gayunpaman, mayroon pa ring malaking bilang ng mga makamandag na ahas at makamandag na langgam sa labas, kaya nagtanong siya, "Hoy, matandang lalaki, mayroon kang paraan upang harapin ang mga makamandag na ahas at makamandag na langgam, tama ba?" Humph, walang kwentang bagay, makinig kang mabuti sa insect repellent mantra na ipinasa sa iyo ng master. Isang beses ka lang tuturuan ng master. Huwag mo akong sisihin kung hindi mo ito matutunan. Pagkatapos magsalita ni Yun Changxi, narinig ni Yang Yiyo ang isang kakaibang tunog ng sipol sa kanyang puso, parang magic sound, kakaiba at malupit ang tunog nito, sumipol lang ito. Kahit na sinabi ng master na magturo ng isang beses lamang, ngunit ang isang beses ay sapat na. Pagkatapos magsanay ng Taoismo, napakahusay ng memorya ni Yang Yiyo. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto ang sipol, at itinala ito ni Yang Yiyo sa kanyang puso. Pagkatapos ay narinig niyang sinabi ni Master Yun Changxi, ang pamamaraang ito ay isang pamamaraan na hindi ipinapasa ng super sect ng Beast Taming Sect sa mundo ng cultivation. Sinasabi ko sa iyo, mas mabuting gamitin ito ng mas kaunti sa hinaharap kapag ikaw ay nasa mundo ng paglilinang. Gamitin ang totoong chi para sumipol at bigkasan ang mantra sa iyong puso. Hindi pa banggitin ang mga nakakalason na insekto, maging ang makapangyarihang espiritual na mga insekto ay nasa ilalim ng iyong utos. Matapos mahulog ang mga salita, isang mantra formula ang pumasok sa isip ni Yang Yiyo. Matapos basahin ito, tuwang-tuwa si Yang Yiyo. Ang lihim na pamamaraang ito na itinuro ng Panginoon ay kayang kontrolin ang daan-daang hayop at espiritual na insekto. Napakalakas nito. Talagang wala itong pakikitungo sa mga ordinaryong makamandag na ahas at makamandag na langgam. Kaagad, tahimik niyang binibigkas ang mantra sa kanyang puso at sumipol. Matapos ang isang serye ng malamyos at tumutusok na mga sipol ay ipinadala ng tunay na chi, isang mahiwagang eksena ang biglang lumitaw, at ang mga nakatutuwang makamandag na ahas at makamandag na langgam ay nakinig dito. Masaya si Yang Yiyo. Ayon sa turo ng master, patuloy siyang sumipol at sinubukang kontrolin ang mga makamandag na ahas at makamandag na langgam. Sure enough, lalanggoy sila sa direksyon na iniutos niya. Dahil sa pagtuklas na ito, napangiti si Yang Yiyan sa kanyang puso. Dahil kaya niyang kontrolin ang mga makamandag na ahas at langgam, maibabalik ba niya ang mga ito kay Ding Yang? Agad na lumakad si Yang Yiyan, at lahat ng makamandag na ahas at langgam sa kanyang katawan ay gumalaw sa tabi niya. Ang miasma ay patuloy na hinihigop at pino, ngunit si Yang Yiyan ay hindi nagmamadaling lumabas, at lumakad pasulong ng maluwag. Matapos maramdaman ang pagtaas ng tunay na chi sa kanyang katawan, nilunok lang ni Yang Yiyan ang chi gathering pill sa kanyang bibig, at ginawa itong isang malaking espiritual na enerhiya sa kanyang katawan at sinimulan itong pinuhin. Sinubukan niyang tingnan kung ang espiritual na enerhiya sa miasma ng chi gathering pill ay makakapagpasulong sa kanyang cultivation level. Mas mainam kung makakalusot siya sa yugto ng pagtatayo ng pundasyon. Pagkaraan ng humigit kumulang 20 minuto, ang chi gathering pill ay napino, at maraming miasma ang naabsorb at napino sa katawan. Ang kanyang cultivation level ay bumuti, ngunit matapos maabot ang peak ng ika-9 na antas ng chi refining stage, huminto siya sa paggalaw at naabot pa rin ang bottleneck. Pagkatapos ng isang buntong hininga, hindi na pinilit ni Yang Yiyan ang sarili. Alam niyang hindi ganoon kadaling masira ang harang na ito. Naglalakad pasulong, pagkaraan ng ilang sandali, nakita niya ang ilang mga figures sa fog.
Sila ay Daos Xiangling at Zialo na naghihintay sa kanya. Nang makita ni Yang Yiyu si Dingyang, ngumisi siya at sumipol. End of this chapter. End of this chapter.